Si Isabela ay iniligaw ng kanyang tiyahin sa kagubatan upang walang magmana sa kayamanan mula sa mga magulang nitong sumakabilang buhay. Sa kabutihang palad ay napulot ito ng mag-asawang magsasaka at namuhay na parang tunay na pamilya. Sa edad na 18, lumuwas ito ng Maynila upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nagtrabaho itong waitress sa isang restaurant kung saan makikilala si Steven Riliano, isang mayamang negosyante. Ang magpapatibok ng kanyang puso at lakas loob na iaalok ang kanyang katawan para matustusan ang kanyang pag-aaral. Si Steven na kaya ang susi ng dalaga para matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. "Good morning, sir." Abot tenga ang ngiti ni Isabela pagkakitang papasok ang may-ari ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Sino pa ba kundi si Mr. Steven Riliano, ang may-ari ng Riliano's Coastal Craving Restaurant. Ang Coastal Cravings Restaurant ay talaga namang dinarayo na maraming motorista dahil sa masarap na luto ng mga chef sa restaurant na ito na sina Chef Arnel, Joey at Leo. Bukod kasi sa yummy ang kanilang niluluto ay talaga namang pati ang tatlong chef ay masarap din. Palong-palo ang plating ng mga ito. Naggagandahan din at nagwagwapuhan ng mga waitress at waiter ng restaurant na pinapangunahan niya syempre. Magpapakabog ba naman si Isabela sa ganda ng mga ito? Siya ata ang muse sa kanilang eskwelahan mula elementarya hanggang high school. Artistahin nga daw siya, sabi ng marami. At tinutudyong ampon ng kanyang inay Lorna at itay Gary dahil sa iba nga daw ang kanyang itsura sa mga magulang. Matangkad kasi siya at mistisa. Ganun man para kay Isabela ay nag-iisa siyang anak na mga ito at mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. "Good morning." Tipid ang ngiting ibinigay sa kanya ng boss niya. Pero huminto ito sa paglalakad at tinitigan siya na parang ngayon lamang nakita. Ang totoo niyan kasi, gabi ang kanyang schedule sa pagpasok sa trabaho dahil estudyante siya kapag araw. Kaya marahil hindi siya nito nakilala at nagtataka. Nagkataon lang na wala siyang pasok ngayon. Sa pagkakatitig ni Sir Steven sa kanya, ay kinabahan si Isabela ng bahagya. Grabe kasi itong makatitig, tipong hinuhubaran na siya. Kulang na nga lang lumuwag ang garter ng kanyang panty. Well, maganda siya, walang duda. Maaaring nagagandahan ito sa kanya. "Did we meet before?" Takang tanong nito na nakatitig pa rin sa kanya. "Ho?" Napamulagat siya sabay iling ng dalaga. Baka nakita siyang naka-duty nitong mga nakaraang gabi, kaya feeling nito nagkita na silang dalawa. "Hindi ho, sir. Night shift ho talaga ako kaso walang pasok sa school, kaya bala ko sanang mag-duty hanggang mamayang gabi." Tugon na nakangiti ng matamis. "Are you sure? But you look familiar." Sa pagkakataong iyon, hinagod na siya ng tingin ni Mr. Riliano at huminto sa kanyang suot na ID na nakadikit sa kanyang uniform. "Isabela Flores?" Sambit pa nito sa kanyang pangalan nang mabasa ang kanyang ID. "Oo sir, ang gandang pangalan di ba? Ang inay ko yung pumili niyan." Ngiti pa ring wika ni Isabela. Tumango naman ito. "Okay, never mind." Pagko ay nag-excuse sa kanya at tumalikod. Hindi ito yung tipong suplado pero seryoso. Hindi rin tipong mabait, talagang kagalang-galang. Ilang taon na kaya ang boss niya? Tanong niya iyon sa kanyang isipan habang sinundan ng tingin ng gwapong lalaki. Matangkad ito ng ilang inches sa kanya na sa tansya niya ay nasa 6 na talampakan. Bagay na bagay sa mukha nito ang makakapal na kilay. Tinernuhan pa ng matangos na ilong. Perfect ang muka. Ang swerte siguro ng mapapangasawa nito. Kinikilig pa siya nang may kumalabit sa kanyang tagiliran na kanyang ikinagulat. "Bes, kanina ka pa nakatingin kay sir ha? Sige ka, baka matunaw yan." Biro pa sa kanya ni Maylene, kaibigan niya at katrabaho. Same sila na nag-aral ng nursing at si Maylene ang nagpasok sa kanya dito sa restaurant. Bukod doon ay magkasama sila sa boarding house. Ang kaibahan niya lang kay Maylene, nasa abroad ang ina nitong nagtustos sa pag-aaral ng kaibigan na kung tutuusin hindi na nito kailangan magtrabaho dahil may allowance ito kada buwan. Yun nga lang kulang kaya may sideline. May pinagagawa kasing bahay sa Bicolang magulang ni Maylene. Ulila na ito sa ama at may 2 kapatid na nag-aaral sa probinsya. Kaya malaking tulong na may trabaho ito. Ngumiti siya at binawi ang tingin ng tuluyang makapasok ang lalaki sa opisina nito. "First time niya kasi akong kinausap, bes. Sa atin lang to ha. Pero crush ko talaga si sir."
pagtatapat niya. Wala naman talaga silang lihiman. Inamin din ni Maylin sa kanya na may crush ito sa kanilang gwapong professor at mananatili din iyong lihim. Sa sinabi niya ay impit itong napatili. Mabilis niya namang tinakpan ng bibig ng kaibigan. Halika na nga, magtrabaho na tayo. Makita tayo ni boss sa CCTV. Basta ikaw lang ang pinagsabihan ko niyan ha. Pagkuway tinalikuran niya na ito. Kumilos naman si Maylin pero hindi siya tinantanan nang mapanood yung sulyap kahit na nagsisimula na silang magtrabaho. Steven, iho, pwede bang umuwi ka muna ngayon? Nagwawala na naman ang anak mo at… Isang malakas na kalabog ang narinig ni Steven mula sa kabilang linya bago pa man matapos ang sasabihin ng kanyang ina. Saglit niyang inalis ang kanyang paningin sa monitor ng CCTV kung saan pinapanood si Isabela Flores. Talaga kasing na-curious siya sa kanyang employee dahil pamilyar nga ito sa kanya. Panigurado siyang nagkita na sila dati, hindi niya lang matandaan kung saan at kailan. Ma'am, what's wrong? Nag-aalala niyang tanong at napatayo sa kinauupo ang swivel chair. Ayaw ko kay Yaya, gusto ko kay Daddy. I want Daddy! Matinis na sigaw ng kanyang anak sa kabilang linya ang sunod niyang narinig kaya hindi niya na kailangan pang magtanong. As usual, may tantrums na naman ang kaisa-isa niyang anak. Did you hear that, son? Gosh, I'm stressed. Ni ayaw sa kanyang yaya. Ayaw sa akin. She wants only you, Steven. Ito na nga bang sinasabi kong mag-asawa ka na para may mag-alaga na sa anak mo? Dumadami ang wrinkles ko. At sinabayan nito ng tili ang kanyang umiiyak na anak na si Ali. Napabuntong hininga si Steven. 3 years old pa lang ang anak niya kaya naiintindihan niyang gusto nito palaging nasa tabi nito. Lalo't wala naman itong kinagis ng ina. Maagang kinuha sa kanila ang mami ni Ali. Matapos manganak ay tumaas ang sugar nito at presyon dahilan sa maaga nitong pagkawala. Hindi ito sanay sa kahit na sinong yaya nang magkaisip si Ali. Nagiging maldita ito't walang ibang nais, kundi siya lamang. Wala rin siyang balak mag-asawa matapos pagbuhatan ng kamay si Ali ng dating nobya. Kinagat daw kasi ito kaya nasampal ng babae, kaya simula noon hindi na siya nakipagrelasyon at isinubsob sa anak at restaurant ang kanyang atensyon. Okay ma'am, I'll be there in 5 minutes. Palabas na siya ng kanyang office habang iyon ay sinasabi. Mas priority niya ang kanyang anak kaysa sa trabaho. Okay son, pagkasabi ibinaba na ng mami niya ang linya. Natigil na rin ang ingay ng palahaw ni Ali. Paglabas niya ng office, muli na namang naagaw ang kanyang atensyon ni Isabela. Napatitig siya rito. Ang mga ngiti nito'y may nagpapaalala sa kanya. Kamukhang kamukha nito ang dati niyang asawa. Ngayon niya lang napagtanto kaya ito pamilyar sa kanya. Nang mapatingin sa gawin niya si Isabela, nagbawi si Steven ng tingin at nagtuloy-tuloy sa paglalakad sa malawak na pasilyo ng restaurant. Napansin naman ni Isabela ang amo na lumabas ng pinto sa kabilang bahagi ng restaurant, kung saan tumatagos patungo sa parking area. Iba kasi ang parking area ng mga employee at customer. May pader iyon na nakaharang sa kabila. Malaki ang restaurant at napakalawak. May 100 table sa loob at may mga VIP rooms. Sa kabilang bahagi ng restaurant ay may bar, pero bukas lamang iyon kapag gabi. Sa mahigit 2 buwan niya rito, sa pinapasukang restaurant ay wala pa siyang gaanong alam tungkol sa amo. Bihira lang kasi itong dumalaw dahil may iba pang negosyo ang lalaki bukod sa restaurant at resto bar. Basta sa pagkakadinig niya, ulila na ito sa ama at ang ina na lamang ang katuwang sa mga negosyo ng pamilyang Rellano. Nang makalabas ng tuluyan ng amo, nawala ito sa kanyang paningin. Nagkibit balikat siya at muling itinuon ang atensyon sa trabaho. Pagdating ni Steven sa bahay, sigaw ni Ali ang kanyang naririnig. Umiiyak ito at yakap ang larawan ng pumanaw na ina. Daddy, meron po ba akong mommy? Habang tinititigan itong umiiyak, naaalala niyang minsang tanong sa kanya ng anak. Yes, sweetie, but she's in the heaven already with Jesus. Tanging naitugon niya lang sa kanyang anak. Nalulungkot siya at naawa para sa anak niya. Gusto niyang makitang sumaya ang bata, pero hindi sapat na nasa tabi lamang siya nito at dinadalaw ang ina nito sa puntod upang makausap. Batid niyang kailangan ni Ali ng isang pagmamahal mula sa ina at magpaparamdam na kumpleto silang pamilya. Thanks Steven at dumating ka na. Look at her.
Walang tigil sa pag-iyak since she wake up. Mugto na ang mga mata. Wika ng kanyang ina pagkakita sa kanya. Naroon si Yaya sa tabi ng bata, maging ang dalawang maid ay nanonood lamang. Wala na isa mang makakapagpatigil sa kanyang anak sa pag-iyak kahit na ang kanyang ina. Daddy! Agad tumakbo sa kanya si Ali palapit at yumakap. Nagsumbong ito na nakita ang ina na kinuha ng monster kaya ito mas lalong pumalahaw. Hinagod niya ang likod ng anak at pinunasan ng mga luha nang iabot sa kanya ang tissue ni Yaya. It's okay, sweetie. It was just a bad dreams, okay? Nandito na si Daddy. Pag-aalo niya, nanatili itong yakap ang larawan ng ina at baka pati nga raw iyon ay kunin. Tsaka lang tumahan ng anak niya nang sabihing hindi na siya aalis at parang walang nangyari. Kumain at napaliguan ng Yaya at ngayon ay naglalaro na. Tsaka lang ata nakahinga ng maluwag ang kanyang ina. Steven, when will you are going to find someone to be Ali's mom? Alam mo namang busy ka at ako man ay ganun din. Araw-araw na lang ba'y ganito tayo? Hindi mo pwedeng pabayaan ang ating mga negosyo. Nakatayo sa kanyang harapan ng ina at iminumwestra nito ang isang kamay. Balak niyang bumalik sa restaurant mamaya kapag pwede nang iwanan si Ali at panatag na ito sa Yaya. Hindi niya lang ipapaalam na aalis siya. It's not so simple, Mom. Sino naman ang tatanggap sa katulad kung may kahati na ng atensyon? Naiiling naman si Steven. Hindi imposible yun ni Steven dahil mayaman ka. Use your wealthy to find the woman who accepted you and your daughter. Suwestyo nito. That's the reason why I hesitant, Mom. May financial aspect. Gusto ko yung mas mahal ang anak ko kaysa sa akin or not just because of my money. Tiimbagang nasaad ni Steven. Pagod na siyang makipagtalo sa kanyang ina tungkol dito dahil hindi naman iyon isang beses lang nangyari. Every time na may tantrum si Ali, palagi siya nitong pinagtutulakang mag-asawa. Ang nais niya ay maalagaan at mapalaki ng maayos ang anak na sila lamang at hindi iaasa sa magiging second mom nito. Pero Steven, enough, Mom. I decided not to marry again. Never. Hindi naman galit ang boses ni Steven pero madiin. Minabuting tunguhin ng kanyang anak sa kwarto. Natahimik naman si Blisilda at pinagkrus ang dalawang braso sa harapan na sinundan ng tanawang anak patungo sa kwarto ni Ali. Naawa lang naman siya sa mag-ama na walang nag-aasikaso pero hindi siya naiintindihan nito. Hello, Inay. Kamusta na kayo dyan ni Itay? Tanong ni Isabela nang tawagan ng ina pagdating galing sa trabaho. Gantong walang pasok niya na lamang nakakausap ang mga magulang. Kapag ordinary day, abala siya sa school sa araw at trabaho naman sa gabi. Kaya kapag weekend siya nakakatawag. Mabuti naman kami dito ng ama mo, anak. Huwag mo kaming alalahanin. Ikaw, kamusta ka dyan? Salamat naman at napatawag ka. Naku, miss na miss ka na namin ng Itay mo. Dinig niya ang pagsinghot ng kanyang ina sa kabilang linya. Umiiyak na naman ito. Ang totoo kasi, ayaw siyang payagan ng mga itong lumuwas ng Maynila para mag-aral. Pero interesado talaga siyang makagraduate. Kahit na sinabi na ng mga ito na wala silang pera at hindi siya kayang pag-aralin ng mga ito sa kolehiyo. Pero sa kanyang sarili, alam niyang ito lamang ang makakatulong para makaahon sa kanilang kahirapan. Ang makatapos siya sa kanyang pag-aaral at makapagtrabaho ng maayos. Inay, huwag na ho kayong umiyak. Okay naman ako dito. Ingatan niyo ang sarili niyo ah. Sa sinabi niya, lalo tuloy itong napaiyak. Pasensya ka na sa akin, anak. Dati pa naman akong ganito kapag namimiss ka. Nandito nga palang Itay mo. Nais kang makausap. Hello, anak. Pagkasabi nun ng kanyang ina, bumungad naman ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Pero naririnig niyang nagngungoy-ngoy ang ina sa tabi nito, tanda ng pag-iyak. Hi, Itay. Ikis mo nga si Inay para hindi na umiyak. Biro niya sa ama. Ang lakas tuloy ng tawa nito sa kabilang linya. Abay, panay ang iyak kapag naaalala ka. Mukhang kailangan na naming magdagdag ng isa pang anak nang hindi masyadong nalulungkot. Tawa pa rin ang kanyang ama. Puro kakalukuhan, Gary. Narinig niyang hinampas ito ng kanyang ina. Lihim siyang napapangiti. Palagi niyang ipinagdarasal na sana. Palaging masaya at healthy ang kanyang mga magulang. Kaya nga nagsisikap siya para sa mga ito. Balang araw, gusto niyang magkakasama sila at hindi na maghihiwalay pa. Matapos ang kamustahan, pinagpahinga na siya ng kanyang magulang
At dahil hindi pa naman siya inaantok, dumalaw siya sa kanyang social media account. Nakatuwaan niyang itype ang pangalan ng kanyang boss. Agad naman iyong lumabas at inistok. Nangingislap ang kanyang mga mata pagkakita sa gwapong mukha nito. Nang hindi sinasadya, biglang naklik ni Isabela ang friend request. Oh no, paano na? Nagkukumahog siyang kinansila ang kanyang request kasi biglang naghang ang kanyang lumang cellphone. At kapag ganoon, kinakailangan niya pang i-off para bumalik sa ayos at inabot pa iyon ng ilang minuto. Nang mabuksan ng cellphone, tumunog ang notification. Steven Reliano, accept your friend request. Ang lakas ng tili ni Isabela nang iyon ay mabasa. Bumaba siya ng kama at nagtatalon. Bakit kinikilig siya? Patay na siya nito bukas pagpasok niya. Dahil sa malakas na sigaw ni Isabela, nagulantang tuloy ang kasama niya sa kwarto na nakalimutan niyang naroon dahil sa crush niyang si Steven. Wala naman talaga siyang balak mag-friend request sa lalaki dahil masyado siyang obvious. Kaso yun na nga. Kahit hindi ka magsalita, alam ko nang si Sir Steven ang dahilan ng tili mo. Kapag ikaw hindi ka nakagraduate, bahala ka. Hindi mo matutupad ang pangarap mong mag-abroad para sa family mo. Ikaw din. May warning ang boses ni Maylene. Ang advance mong mag-isip, bes. Friend lang sa social media, tatalikuran na agad ang pangarap. Walang ganun. Tugon niya naman. Pinaalalahanan lang kita, no? Nilapitan niya ang kaibigan at niyakap. Hindi niya naman nakakalimutang napakabait nitong kaibigan. Ang dami ko ng utang na dapat bayaran sa'yo kaya pangarap muna bago love life, okay? Tsaka lang itong umiti. Hindi naman kita sinisingil. Basta yung mga binibigay ko sa'yo, tulong yun para makatapos ka. Sabay tayong gagraduate at kapag nasa tuktok ka na, maaalala mo ko. Appear! Tumatawa itong nakipag-appear sa kanya at muli silang nagyakap na magkaibigan. Kinabukasan araw ng linggo, pagpasok ni Isabela sa trabaho, kabado siya dahil nga sa aksidenteng nakapag-friend request sa kanyang boss. Araw-araw siyang may pasok sa trabaho dahil kailangang kumita. Wala kasing perang na ibibigay ang mga magulang sa probinsya, kaya sariling sikap talaga. Sa parking area ay hinanap niya ang sasakyan ni Steven pagdating, pero hindi niya nakita dun, meaning wala pa ang lalaki sa restaurant. Bagaman nahihiya, nais pa rin niya itong makita. Bukas, gabi na ang duty niya kaya sa Sabado niya na ulit makikita ang lalaki. Bihira kasi itong maligaw sa restaurant ng gabi. Good morning. Pagpasok ay kamuntik pa siyang bumangga sa bulto ng isang tao at si Steven iyon nang mag-angat siya ng paningin. Napanganga siya sa pagkagulat at pagkamanghang naroon ng lalaki. Sir, ba't po nandito kayo? Hindi ko naman po nakita ang sasakyan niyo sa parking area. Naibulalas niyang tanong na ikinakunot ng noon nito. Natampal niya tuloy ang sariling bibig nang ma-realize ang tanong. Baka kasi iba ang ginamit nitong sasakyan. Tama. Ano ba to? Naibulong niyang hiyang-hiya at napatango. Binati ang amo tsaka tuloy-tuloy sa loob upang mag-time in. Ang lakas talaga ng karisma nito. Kahit pagkunot lamang ng noo, iba na kaagad ang dating sa kanya. Kinakabahan na siya. Ang daldal niya kasi. Dali-dali niyang inayos ang uniform at tinilagay sa locker ang kanyang bag matapos mag-time in at nagtungo na sa loob upang magtrabaho. Tumulong muna siyang maglinis sa restaurant dahil wala pa namang gaanong customer. Panigurado, mamayang alas 11 hanggang alas 3 ay puno na kaagad ang Coastal Cravings restaurant. Ang aga ni Sir ngayon ah. Dati-rati hapon na dumadating dito sa restaurant. Pinatawag pa nga si Manager Ray kanina pagdating na pagdating. Naghahagik-gikan si Ana at Venus sa kabilang bahagi ng kusina habang nagkakape. Abala na ang tatlong chef sa paghahanda ng mga rekado para mamaya ready to cook na, katuwang ang ilang waitress at waiter. Nandoon si Ruben, Dio, Mavel at Lisa. Nilagpasan niya ang dalawa at kaagad tumulong sa apat. Habang si Steven, kasalukuyang kausap ang customer niya sa beverage nang kumatok si Manager Ray. Dala ang daily report tungkol sa sales or other liabilities ng Coastal Cravings. Isinenyas niya ang upuan habang ipinagpapatuloy ang pakikipag-usap sa cellphone. Tumango ito at ngumiti sa kanya bago siya sinunod. Nang matapos ang pakikipag-usap sa consumer, kinuha niya ang dalang dokumento nito at pinasadahan ng tingin. How long has Isabela been working here? Pasimple niyang tanong sa lalaki na tinapunan ito saglit ng tingin.
at ibinalik sa kanyang hawak na report notepad. Hindi kasi siya ang nag-interview sa kawangis ng kanyang asawa kundi ito. 2 buwan sir, may problema po ba? Kung meron po, pwede ko siyang tanggalin ngayon din. Maagap na sagot ni Ray. No. Dagli niyang itinaas ang isang kamay. Masipag yan sir. Sa pagkakaalam ko, working student. Paliwanag ni Ray. Kahapon ko lang siya napansin. Muli ay saad niya. Iyon yung binati siya ng babae at mabilis nakuha ang kanyang atensyon. Night shift po kasi siya sir at kapag may pasok sa school, 6 na oras lang ang duty niya. Nakiusap po talaga sa akin para tugma sa kanyang schedule. Naawa naman ako sa bata. Magulang rin po ako. Pasensya na ako hindi ko po naipaalam sa inyong tungkol dito sir. Kahit na alam kong mali kasi po, dapat kumpleto ng 8 hours ang pasok niya. Nakatango at halatang kabado si Manager Ray. Itiniklop ni Steven ang hawak na report dahil hindi siya makapag-focus. Naging interesado siya bigla kay Isabela. Napatingin siya sa kausap. Working student? Tanong niya. Nasaan ang mga magulang nito? Yes sir, nursing po. Pareho sila ni Maylene. Same din ang oras ng pasok. Masisipag sila sa trabaho kumpara sa iba na nagtatago sa kamera. Biro ni Ray nang mapansing hindi naman galit ang amo, kundi puno ito ng curiosity. Okay, aside from that, I have no further questions. You may resume your duties. Bahagyang umiti si Steven. Salamat sir. Tumayo na si Ray at nakahinga ng maluwag paglabas sa office ng boss niya. Buong akala, mapapagalitan pero hindi naman pala. Maghapon naging busy si Steven na hindi niya napansin ang oras at pasado 5:00 na ng hapon paglabas niya. Himalang hindi nagtantrums ang anak niya dahil hindi tumawag ang yaya nito or ang mami niya. Siguro nga dahil sa masama nitong panaginip kahapon. Paglabas ng office, saktong palabas na rin ang ibang employee. Bye! Boses ni Isabela na kumakaway sa mga kasama. Sinundan niya ito ng tanaw. Ilang customer ang nakapansin sa kanya na binati siya kaya nawala sa paningin niya ang babae. Nang matapos makipag-usap sa ibang customer, tumuloy siya sa nakaparadang kotse. Natanaw niya si Isabela at ang isa pa nitong employee na nag-aabang ng taxi sa kabilang kalsada. Kaya dali-dali niyang binuhay ang makina ng sasakyan. Wala sa plano pero gusto niyang ihatid ang dalaga sa tinitirhan nito. Saktong magpapara na sana ng taxi ang dalawang magkaibigan nang biglang may nag-buzzer na sasakyan sa tapat nila. Kapwa na patingin ng mga ito sa gawin ng kotse ni Steven. Ihahatid ko na kayo. I'm heading my way home. Nakangiti si Steven na dumungaw sa bintana ng kotse. Nakatabi na ito ngayon mismo sa kanilang harapan. Pareho silang hindi nakapagsalita ni Maylene na nagkakatinginan. Totoo ba talagang nangyayari ito? Si Sir Steven ang kanyang crush, ihahatid sila? Oh my G! Naku sir, wag na. Nagdalang hiya si Maylene na tumanggi, kaya okay lang din sa kanya na sila ay mag-taxi. Baka hindi niya makayanan ng kilig at bigla na lamang siyang mangisay. Ganon na ganon ang apekto sa kanya ni Steven. I insist, Isabela, let's go. At tumingin ito sa gawin niya. Ano daw? May pinindot itong button upang kusang bumukas ang pinto ng sasakyan at sa muli ay napapatingin na naman siya sa gawin ni Maylene. Bes, sumabay na kaya tayo? Nakakahiya kay sir. Pabulong na wika niya kay Maylene. Ayoko no, bahala ka dyan, basta ayoko. Kitang-kita niya sa mukha ni Maylene ang pagkadisgusto. Totoong nahihiya talaga ito sa kanilang amo. Sir, si Isabela na lang po yung isabay niyo at susunduin naman po ako ng boyfriend ko. Ingatan niyo na lamang po siya. Bumaling ito kay Steven habang pinagtutulakan siya sa loob ng sasakyan. Teka, kailan ka pa nagka-boyfriend? Pagkakataon mo nang masolo ang crush mo, sira. Ayaw mo pa? Gora na. Bye, kita tayo sa boarding house, okay? Pabulong nito at isinara na nito ang pinto ng kotse. Kumaway pa sa amo niya at naglakad na palayo. Hindi niya malaman kung maiinis kay Maylene o matutuwa. Pero mamaya ito sa kanyang pag-uwi, talagang makakalbo niya ito. Narinig niyang tumikhim si Steven kaya napatingin siya sa gawin nito kung saan nakatingin din pala sa kanyang lalaki. Rason iyon para magtagpo ang kanilang mga titig. Sumenyas ito para isuot niyang seatbelt. Pilit ang matamis ng ngiti sa labi ni Isabela sa mga sandaling yun. Ngiting may kaba. Biglang nag-iba ang temperatura ng kanilang paligid. According from Manager Ray,
You are working student. So nasaan ang magulang mo? Curious na tanong nito habang nagsisimula ng paandarin ng sasakyan. Sinabi niyang nasa probinsya ang kanyang magulang at walang kakayahang magpaaral ng kolehiyo kaya siya nagsisikap na kahit malayo ang mga magulang ay kanyang kinakaya. Naunawaan naman yun ni Steven at pinahanga siya ni Isabela sa determinasyon nitong makatapos. Kaya nga sinabi ni Steven na kapag may kailangan ng dalaga, huwag mahihiyang lumapit sa kanya. Labis-labis namang ipinagpapasalamat ni Isabela ang kabaitan ng kanyang amo. Bibihira lamang ang may ganitong gininto ang puso. Hindi lang ito gwapo, kundi mabait pa. Masarap siguro itong magmahal at mahalin. Naiiling na lamang siya sa takbo ng kanyang isipan. Salamat sir sa paghatid ha. Halika tuloy, pasensya ka na sa boarding house namin. Sakto lang talaga para sa dalawa. Ani Isabela pagdating nila ng amo sa kanyang boarding house. Wala pa noon ang kaibigang si Maylene. Bumaba si Steven ng kotse at tinignan ng labas ng maliit na silid. Pinaunlakan na rin niya ang paanyaya ni Isabela na tumuloy na at hindi niya maintindihan kung bakit nais niya pang mas makilala ang babaeng kamukang kamuka ng kanyang asawa. Sakto lang ang laki ng boarding house. May isang kwarto at pinagdugtong na sala at kusina na nilagyan ng kortina pero maayos naman ang mga gamit at malinis ang paligid. Sir, maupo muna kayo, ipagtitimpla kita ng kape. Wika ni Isabela at saglit iniwan ng amo sa sala matapos magbihis ng pangbahay sa kwarto. Nalanghap pa ni Steven ang gamit nitong sabon sa damit pagdaan sa kanya ng dalaga. Hindi niya rin maiwasang sundan ito ng tingin pagdaan sa kanyang harapan. Bakit ganito ang nararamdaman niya? Siguro dahil sa sobrang miss niya ang asawa. Thank you Isabela. Titig na titig siya sa dalaga. Pagbalik nito habang iniaabot sa kanyang isang tasang kape na kahit ang pagkurap ng mga mata nito ay nagpapaalala sa kanya sa dating asawa. You're welcome sir, alam niyo po. 35 pa lang ako, huwag ka nang magpo sa akin, feeling ko tuloy matanda na ako. Pigilang ngiti ni Steven ang putuli ng sasabihin ni Isabela at humigop ng kape. Masarap ang aroma ng kape, malayo pa man kanina, naaamoy niya na iyon. Talaga sir? 35 na kayo? Mukha po kayong 27. Ang gwapo po ninyo. Ngiti ng dalaga na hindi nag-aalangang sabihin ang totoong nararamdaman. Kulang na lang talaga. Sabihin niyang crush ito pero nagpigil siya. Maaga pa para magtapat. Baka masisanti siya. Natawa naman ng bahagya si Steven sa pambubolang iyon ng babae. Napasarap tuloy ang usapan nilang dalawa. At kahit nagmamaneho na pauwi, napapangiti pa rin siya tuwing naaalala ang sinabi sa kanya ni Isabela kanina. Pakiramdam niya tuloy, bumata siya ng ilang taon. Hindi naman siguro masama kung magmahal siya ulit. 3 taon nang wala ang kanyang asawa at sa tagal ng panahon, ngayon lang siya nagka-interes mula sa ibang babae. Ang kaso si Ali, paano niya sasabihin ang tungkol sa kanyang anak? Pagdating sa bahay, agad sumalubong ang kanyang anak na umiiyak at nagsusumbong na inaway ng yaya at gusto itong paalisin. Umatake na naman ang pagiging maldita ni Ali. Sweetie, it's not that easy to find another yaya, okay? Kapag pinaalis natin si yaya ngayon, who will take care of you when I'm busy? Ngumuso ito at paniyang singhot. Problemadong problemado. Pero bago pa man, ay ipinaliwanag na sa anak na may mga oras na wala siya. At ang yaya palagi ang kasama o hindi kaya ang lola nito na kailangan niyang mag-work para sa magandang kinabukasan nito at maibigay niya lahat ng pangangailangan ng anak niya. Pero natigilan siya sa tanging sagot nito at naging palaisipan para sa kanya. Kung ganun daddy, I want new mommy na lang. Sa gabing iyon, naging balisa si Steven. Kung liligawan niya si Isabela, paano naman siya nakakasigurong matatanggap nito ang kanyang anak at hindi ang kanyang pera? Hawak ang cellphone na tinungo niya ang teres upang tawagan ng babae. Pero nag-aalangan siya, baka kasi tulog na ito. Alam niyang pagod si Isabela sa trabaho. Kailangan na nitong magpahinga, lalo't may pasok pa bukas. Sa huli, napagpasyahan niyang kausapin na lamang ito bukas at matulog na rin. Papasok na sana si Isabela sa umagang yun sa school nang tumawag ang kanyang ina upang ibalitang nasa hospital ang kanyang ama at isinugod kahapon lamang. Nasa palayan daw ito nang bigla na lang natumba at hindi na maikilos ang buong katawan. Provincial hospital naman daw ang pinagdalhan ng mga nakakita at nagmalasakit sa kanyang ama.
At sinagot ni Kapitan ang pangunang bayarin sa hospital. Iniuwi na rin ito kagabi dahil sa kawalan ng pera. Bumabalang daw ang dugo ng kanyang ama at kulang sa potasyum ang katawan. Pinayuhan ng doktor na kumain ng mas masustansyang pagkain at magiging okay ulit ito. Subalit pansamantala, hindi mo na ito makakapagtrabaho sa bukid. Pero kahit ganun, uuwi pa rin sa kanila si Isabela dahil sa matinding pag-aalala para sa kanyang ama. Nagpaalam siya sa kanyang prof at nangakong 2 araw lang naliliban sa klase. Ayaw sana siya nitong payagan dahil malapit ng midterm exam, pero nangako siya nga habol at ipapasa iyon, kaya napilitan itong payagan siya ng 2 araw na absent. Sa trabaho naman, nag-message na lamang siya sa kanilang supervisor na ito na ang bahalang magsabi kay Manager Ray na hindi siya makakapasok ng 2 gabi lamang naman at sana maintindihan siya. Total, mabait naman si Manager Ray. Samahan na kaya kita, bes? Habang naglalagay ng ilang damit sa kanyang backpack ay wika ni Maylene. Pinapanood siya nito. Sira, mamaya dumating nga ang mama mo galing abroad tapos wala ka. Tumawag kasi kagabi ang ina nitong magbabakasyon muna ng 1 buwan dito sa Pilipinas. Kasama pa iyon sa alalahanin niya. Dahil baka isama si Maylene ng ina nito pauwi sa probinsya at doon na magpatuloy sa pag-aaral. Siyempre mabigat para sa kanya mag-isa sa boarding house. Kapag nangyari yun, baka maghanap na lang siya ng bed space malapit sa school. Napasimangot ito sa kanyang sinabi. Yun na nga bes baka umuwi din ako para sabayan si mama. Tatapusin ko lang yung midterm exam natin. Tsaka baka matagalan ako dun. Okay lang ba na ikaw muna dito? Bigla itong nalungkot. Hindi na siya nagulat dahil yun din ang kanyang iniisip. Iba pa rin kapag kasama ang pamilya. Ayos lang bes, naiintindihan ko naman. Isa pa magkakausap pa rin naman tayo kahit nasa probinsya ka. Pilit niyang pinasaya ang boses kahit na nalulungkot siya. Niyakap siya nito. Thank you bes, basta ingat ka sa biyahe mo. Matapos niyang mag-impake ay inihatid siya nito sa sakayan patungong terminal. Nagyakap sila saglit at tuluyang naghiwalay. Masaya siyang makikita ang magulang, subalit nalulungkot naman siya sa isipang may karamdaman ng kanyang ama. Gabi na nang dumating siya sa bahay nila sa probinsya na ipinagtaka niyang walang ilaw bukod sa lamparang nakasindi sa sala na nasa ibabaw ng mesa. Naputulan ba sila ng kuryente? Tanaw niya ito sa bintana ng kanilang bahay dahil mababa lang naman yun. Marahan niyang itinulak ang pinto nilang yari sa kawayan at pumasok na sa loob ng bahay. Hindi niya ipinaalam sa mga magulang na uuwi siya ngayon kaya wala itong ideya. Kailan mo balak sabihin ang katotohanan kay Isabela, Lorna? Tatawagin na sana niya ang mga ito nang mapatigil siya sa pagpasok pagkarinig sa sinabi ng kanyang ama. Nagkubli siya sa pinto at hindi nagawang tumuloy sa loob ng silid. Kita niyang nakahiga sa papag na yari sa kahoy ang ama at nasa harap naman ito ang kanyang ina. Gary, ayoko mawala si Isabela sa atin. Mahal na mahal ko siya. Umiiyak na noon ang kanyang ina kaya kinutuban siya. Lorna, panahon na siguro para malaman ni Isabela na ampun siya. Alam naman natin pareho na hindi pwedeng ilihim na lang ang tunay niyang pagkatao. Tsak na matagal na siyang hinahanap ng kanyang tunay na magulang. Huwag nating ipagkait kay Isabela na makasama niya ang tunay na pamilya. Bagkus ay tulungan natin siyang makita ang tunay niyang ama't ina. Bago pa man matapos ng amang sasabihin nito, ay naghahabulan na ang kanyang mga luha sa pisngi. Hindi siya makapaniwalang ampun siya. Masakit yun para sa kanya. Naninikip ang kanyang dibdib na hindi siya halos makahinga. Itinuring siyang tunay na anak ng mga ito at minahal ng sobra. Kaya wala sa isip niyang paniwalaan ang mga naririnig mula sa iba. Napahagulgol ng iyak ang kanyang ina pagkasabi nun ng kanyang ama. Nakita niyang umaalog ang balikat nito at naawa siya sa mga ito. Hindi niya na natiis na magkubli na lamang sa may pinto, kundi mas pinili niyang harapin at kausapin ang mga ito. Masakit mang matuklas ang hindi ito ang kanyang mga magulang ay mananatiling mahal niya ito. Nagulat pa ang dalawa pagkakita sa kanya na umiiyak sa may pintuan. Nagkatinginan pa ang mga ito na tila nabasa ang reaksyon niya sa mga mata. Narinig ko po lahat, Inay Itay. Impit niyang iyak at lumapit sa mga ito. Isabela anak, mahal na mahal ka namin. Patawarin mo kami. Hindi namin gustong itago sa inong matagal ang tunay mong pagkatao. Patuloy sa pag-iyak ang kanyang ina habang siya yakap.
Inay, mahal na mahal ko din po kayo ni Itay. Kahit na nalaman ko po yun, wala po akong galit at hinanakit dahil itinuring niyo po akong tunay na anak. Dapat po ako ang magpasalamat sa inyo dahil naging mabuting magulang kayo sa akin. Sa kabila na hindi niyo naman ako kaano-ano. Humahagulgol din si Isabela habang yakap ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman, tahimik lamang silang pinanonood at hinahayaang umiyak. Naluluha din ito pero sa kabila nun, masayang nasabi na sa kanya ang matagal nang nais sabihin. Napuno ng iyakan nilang dalawa ang munting kubo sa gabing yun. Alam ni Isabela na bukas at sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng pagbabago sa desisyon ng kanyang buhay. Kalakip nito ang paghahanap sa kanyang tunay na pagkatao. Ipinakita ng kanyang inay Lorna ang suot niyang damit at kwintas na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Maayos yung nakaplastik at halatang luma na. 3 taon pa lang siya noon at niwala pa siyang naalala sa mga pangyayari. Isang gold necklace na pag-aari niya na may nakaukit ng pangalan sa pendant ng kwintas. Sarina Gonzales. Napatingin siya sa gawin ng kanyang ina pagkabasa ng kanyang tunay na pangalan. Hindi kami pinalad ng itay mo na magkaanak, kaya nang makita ka naming dalawa sa kagubatan habang umiiyak, inalagaan ka namin at itinuring na tunay na anak. Isabela, kahit saan ka makarating at kahit na mahanap mo pa ang tunay mong mga magulang, huwag mo sanang kalilimutan na mahal ka namin. Naluluha ang kanyang ina habang isinusuot ang kwintas sa kanyang leeg. Niyakap niya ang ina sa madamdaming sinabi nito. Inay, kayo pa rin ang tunay kong mga magulang para sa akin at mananatili kayo sa puso ko. Okay po ba? Anyang Saad, hindi na siya umiiyak dahil ayaw niyang malungkot ang kanyang ina. 2 araw lang ang bakasyon niya para makasama ang mga ito. Kaya ayaw niyang maging malungkot ang dalawa sa muli niyang pagbabalik sa Maynila. Salamat anak. Tinitigan niya ang sarili sa harap ng salamin habang suot ang gold necklace. Mabuti na lang talaga't hindi iyon nagawang ibenta ng kanyang kinilalang magulang. Kundi, wala na siyang pagkakakilanlan pa sa tunay niyang mga magulang. Bagay na bagay sa iyo anak. Kapag nakita yan ng mga magulang mong suot ang kwintas na yan, paniguradong makikilala ka nila. Kasama ang damit na ito ang lalong magpapatunay na isa kang Gonzales. Pilit pinasasaya ng kanyang ina ang boses nito. Ngumiti si Isabela sa ina. Kahit papaano, nakadama ng excitement na makita ang kanyang tunay na mga magulang. Opo inay, masaya niyang wika. Iniwan na siya nito sa kanyang kwarto at nagpaalam na maghahanda na ng kanilang hapunan. Nangangapa ito sa madilim na parte patungo sa kusina. Dali-dali niyang sinundan ng ina at nagpresenta ng tumulong sa paghahanda. Inay, bakit nga pala tayo naputulan? Pag-uusisa niya sa ina habang katuwang itong magluto ng kanilang pagkain. Noong nakaraang buwan pa kami hindi nakakapagbayad anak. Sakto pang na-hospital ang ama mo kaya kanina tuluyan tayong naputulan ng kuryente. Pero gagawan ko ng paraan para mabayaran. Walang kasiguraduhang sabi nito. Naroon na naman ang awa niya sa mga magulang. Kaya pagkatapos nilang kumain, ibinigay niya sa ina ang pangbayad sana niya ngayong buwan para sa midterm nila. Gagawan na lang niya ng paraan para makahanap siya ng pera. Anak, hindi na. Alam kong kailangan mo ito sa paaralan mo. Hiyang-hiya ang kanyang ina pagkakita sa perang iniaabot niya. Inay, huwag niyo na po kong alalahanin. Yung iba dyan, ibili niyo po para sa kailangan ni Itay. At ako na pong bahalang maghanap para sa school ko, okay po ba? Matagal siyang tinitigan ng ina bago siya hinaplos sa pisngi habang nagpapasalamat. Sir, absent po si Isabela. Napalingon si Steven sa gawin ni Ray nang magsalita ito. Pasado 8:00 na iyon ng gabi at magpahanggang ngayon hindi pa siya umuwi dahil inaantay niya talaga ang dalaga. Pero mabibigo pala siyang makita at makausap ang dalaga dahil ayon kay Ray, umuwi daw ito sa probinsya dahil nagkasakit ang ama at nagpaalam na hindi makakapasok ng 2 gabi. Naunawaan naman niya ang rason nito pero hindi niya maiwasang mag-alala para kay Isabela. Umuwi na lamang siya ng bahay. Pagdating sa bahay, agad tinawagan ng dalaga na hindi siya nakatiis. Kukumustahin niya lang ang kalagayan ng ama nitong may sakit. Ina lang ang gagawin niyang alibay bilang boss nito. Kasalukuyan namang inaayos ni Isabela ang kanyang higaan at pinapalitan ng sapin dahil walang gumamit nun ng halos ilang buwan. Nang marinig niya na nag-vibrate ang kanyang cellphone.
Tinapos niya muna ang pagpapalit ng sapin bago tinignan ang kanyang cellphone. At gano'n na lang ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang pangalan ni Steven. Tumatawag ang lalaki, pero bakit? Hawak niya ang cellphone subalit hindi niya pa sinasagot. Madilim sa kwarto niya dahil nga wala silang ilaw. Sir Steven? Bungad niya at ngumiti. Mas nanaig pa rin ang pagnanais niyang makita ang lalaking crush. Kung crush pa nga ba ang nararamdaman niya or pag-ibig na. Hi, how are you? Pilit siyang inaaninag nito. Okay lang po sir, pasensya ka na hindi na ako nakapagpaalam sa iyo personal. Emergency kasi ang nangyari kay Itay. Pagtatapat niya. Yes, I know. Manager Ray informed me about it. Kamusta siya? I mean, nasa hospital pa ba siya ngayon? Wala kasing pera sir kaya inilabas na si Itay. Tsaka hindi naman po masyadong malala ang nangyari sa kanya. Kailangan niya lang magpahinga. Nahimigan nito ang lungkot sa kanyang boses. Ramdam ni Steven na hindi siya okay. Isabella, if you need anything, just say it. Naku sir, salamat po. Napahinto siya saglit at ngumiti ng maalalang ayaw nitong magpatawag ng po. Naku sir, salamat na lang. May pamasahe pa naman ako pabalik dyan bukas. Okay Isabella, I'll wait for you tomorrow. Kinamusta lang talaga kita. I think matutulog ka na. Good night. Good night sir. At nakipagpalitan siya ng ngiti sa kanyang boss. Matapos maputol ang linya, ay nakapa ni Isabela ang tapat ng kanyang dibdib. Grabe, parang binabayo yun sa lakas ng kaba niya. Si Steven naman, kontento nang nakausap at narinig ang boses ng dalaga at masigurong okay ito. Pero may narealize siya sa kanyang sinabi kanina kay Isabela. Nag-offer siya ng tulong, meaning concerned siya sa dalaga. Mahal na nga kaya niya si Isabela? Sa tanong niya na iyon, napahilamos na lang siya. Napaigtad nang may tumiki mula sa kanyang likuran. Ang kanyang ina. Nakangiti tila kanina pa ito doon. Ma'am? Gulat niyang bulalas. Finally, may pinagkakabalahan ka na bukod sa trabaho. Tell me, siya na ba ang susunod na mami ni Ali? Habang papalapit, ay mapanudyo ang ngiti nito. Nakikita niyang masaya ang kanyang ina dahil gusto nitong muli siyang mag-asawa. Umiling si Steven, ayaw niyang magkomento. Hindi pa siya sigurado sa kanyang nararamdaman at gusto niyang mapatunayan iyon sa kanyang sarili. Maagang gumayak si Isabela sa araw na iyon para bumalik sa Maynila. 2 araw lang ang paalam niya sa school at sa trabaho kaya kailangan niya nang magpaalam muli sa mga magulang. Kahapon na isinaayos niya na ang lahat para maibalik ang ilaw sa kanilang bahay dahil mas mahihirapan ng kanyang mga magulang. Na kahit problemado sa pambayad sa school dahil nagastos nga niya lahat ng sinahod nitong huling buwan ay hindi niya ipinahalata sa 2 mag-asawa. Ayaw niyang alalahanin pa siya ng mga ito. Hahanap na lang siya ng paraan. Kapag hindi kasi siya nakapagbayad, hindi siya makakapag-exam at kapag hindi siya makapag-exam, masasayang ang isang semestre niya. Mag-iingat ka sa biyahe mo anak. Umiiyak ang kanyang ina nang magpaalam siya sa 2. Niyakap niya ang ama at sinabing magpagaling. Ngayong hindi na ito makakapagtrabaho, mas lalong kailangan ito ng tulong pinansyal. Iniisip niyang magtrabaho na lang at huwag nang tapusin ang pag-aaral. Subalit walang mangyayari sa kanyang pangarap na may ahon sa hirap ang kanyang mga magulang. Opo inay, kayo na po ang bahala kay Itay. Tatawag po ako kapag nakarating na ako sa boarding house. Mag-iingat po kayo rito. Naiiyak ito ng kanyang yakapin. Ikaw din anak, mag-iingat ka palagi. Gabayan ka ng Diyos. At hangad ko na sana makita mo na ang tunay mong mga magulang sa Maynila. Sabi nito sa kanya na hinahaplos ang kanyang magkabilang pisngi. Ngumiti siya at tumango. Nang tuluyang makaalis ay malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Mas marami siyang alalahanin ngayon. Isa na doon kung paano sisimulang hanapin ang kanyang tunay na magulang. Bes! Masayang bulalas ni Maylin pagkakita sa kanya nang hapong umuwi ito sa boarding house. Agad siyang niyakap nito at nagkamustahan silang 2. Hindi na siya nahiya pa sa kaibigang manghiram ng pera pambayad sa school. Sinabi niyang nagastos lahat ng sinahod niya nitong huling buwan. Alam niyang marami na siyang utang sa kaibigan. Subalit gipit talaga siya ngayon at walang natira sa kanya. Ang kaso'y wala din itong pera dahil naibayad na sa school. Isa pa, hindi na nagpadala ang ina nito. Total pauwi na rin ng Pilipinas. Wala na siyang ibang choice
kundi ang lumapit sa boss niya. Agad siyang nag-prepare pumasok sa restaurant para maabutan ng kanyang amo. Wala na siyang ibang malalapitan kung di ito lamang. Naalala niya nung huli silang nag-usap na sinabing huwag mahiyang magsabi kapag kailangan niya ng tulong. Nauna na siyang mag-report kay Maylin sa trabaho matapos maipaliwanag ang gagawin. Ang aga mo ata ngayon, Isabela. Kamusta ang bakasyon? Birong tanong sa kanya ni Ruben. Abot tenga ang ngiti nito sa kanya. Kailangan kakausapin ko lang si Sir Steven. Ngiti niyang tugon. Minsan pa niyang inisip na sa mga katrabaho manghiram ng pera. Pero alam niya kung gaano kagipit din ang mga ito. Kaya tumuloy siya sa opisina ni Steven. Alam niyang nasa restaurant pa ito ngayon dahil nakita niya ang kotse nitong nakaparada sa garahe. Come in. Boses ng lalaki matapos niyang kumatok. Kinakabahan siya or excitement sa muli nilang pagkikita ng lalaki. Pagpasok ay abala ito sa harap ng computer pero iniwan ito at pinatay iyon pagkakita sa kanya. Napangiti agad at inanyayahan siyang umupo sa tapat nito. Salamat at nakabalik ka na, Isabela. Kamusta? Titig na titig ito sa kanya at ni ayaw kumurap. Pakiramdam ni Steven ay na-miss si Isabela ng sobra. Nagpigil lamang siyang yakapin ng dalaga. Nang bumaba ang tingin niya sa leeg nito, napansin niya ang suot nitong kwintas na pamilyar sa kanya. Halintulad iyon ng kwintas ng kanyang asawa. Ang pagkakaiba lang ay ang nakaukit na pangalan sa pendant, pero binaliwala niya lang yun. Maupo ka. Inilahad niya ang upuan nang hindi pa rin ito kumikilos. Nanatiling nakatayo at sinasalubong ang kanyang mga mata. Sir, may sadya po talaga ako sa inyo. Napapalunok na saad ni Isabela. Hindi na siya nag-abala pang umupo. Mas lalo siyang kinakabahan kapag mas lalong malapit dito. Okay, say it. Nakita ni Steven na nagbawi ng tingin sa kanya si Isabela at bumaba ang mga mata nito sa hindi mapalagay na mga kamay. Animong bata na kanina pa nilalaro ang mga daliri. Natitensyon ng babae. Halatang may nais sabihin sa kanya pero hindi magawang simulan. Nag-aalangay na parang nahihiya. Nababasa niya sa inosente nitong mga mata. Isabela, pukaw niya ng mga ilang sandali pa hindi ito umiimik. Sir, kailangan ko ng pera. Handa kong ibigay sa iyo lahat kahit katawan ko basta pagbigyan mo lang ako. Lakas loob na saad ni Isabela. Napapapikit siya, kinakabahan, pinagpapawisan kahit aircon ng office ng kanyang boss. Hiyang-hiya siya na hindi kayang salubungin ang mga mata ni Steven. Hindi naman nakaimik si Steven sa narinig. Ini-offer ni Isabela ang katawan nito sa kanya para sa pera. Are you serious? Pakiramdam ni Steven, nag-init ang kanyang paligid. Kailan ba siya huling nakaramdam ng ganito? Simula nang mawala ang kanyang asawa. Hindi niya na nabigyan ng pagkakataon ng sarili para sa bagay na iyon. Pero napukaw ni Isabela ang pagkalalaki niya. Seryoso po ako, sir. Gagawin ko lahat para sa pamilya ko. Gusto ko pong makatapos ng pag-aaral. Namumula ang magkabilang pisngi ni Isabela. Sobrang hiya, pinaglalabanan niya lamang. Napalunok si Steven. Para siyang binuhusan ng malamig. Pera lang ang kailangan nito. Wala nang iba. At hindi niya iyon dapat samantalahin. Okay. I'll give you anything you want in one condition. Habang nire-relax ni Steven ang pakiramdam ay wika niya. Hindi naman pananamantala ang gagawin niya. Bagkus ay tulong ito sa babae. Pareho silang makikinabang. Kahit ano, sir. Huminga muna ng malalim si Steven bago nagsalita. Be my wife. Walang gatol niyang saad. Namilog naman ang mata ni Isabela bilang reaksyon. Hindi na pinag-isipan ni Isabela ang offer ni Steven kahit na ikinagulat niya ang hinihingi nitong kondisyon. Sino bang ayaw maging asawa ng isang Steven Riliano? Aba, may sira na lang siguro sa mata ang tatanggi rito at hindi makita ang kagapuhan ni Steven. Bonus na lang yung super yaman pa ng lalaki. Yes sir, payag ako. Yes po. Sabay-sabay ang kanyang naging pagtango na parang sintu-sintu. Wala sa planong maging asawa nito sa araw na iyon at masasabing sinampal siya ng swerte. Ngumiti si Steven sa naging tugon ni Isabela. Masayang-masaya siya sa hindi nito pagtanggi sa kanyang offer. Para pangang nakahinga siya ng maluwag. Inaakala niyang hindi ito papayag. Thank you so much, Isabela. I will consider this as a favor.
From now on, hindi mo na kailangan magtrabaho to focus your study, okay? Masayang wika ni Steven kay Isabela na mas ikinagulat ng dalaga. Ilang beses siyang napalunok na hindi makapaniwala. Parang isang panaginip lang ang nangyayari. Pero dama ni Isabela ang insektong nasa kanyang sikmura habang sinasalubong ang mga mata ni Steven. Kalaunan ay inayos nito ang mga kagamitang nasa ibabaw ng mesa. Maagap namang tumulong si Isabela. Gusto niyang itanong kung anong susunod na mangyayari. Pero bago pa man niya naibuka ang bibig upang magtanong, naunahan na siya ni Steven. Come, I introduce you as my girlfriend to all my employees. Hinawakan siya sa kamay ni Steven at takmang dadalhin. Saglit siyang naloka sa narinig at nag-atubiling sumama palabas ng office nito. Sir, sandali. Pigil niya at agad binawi ang kamay sa lalaki na tila napaso. Napalingon naman ito sa kanya. Please call me Steven, or much better, love na lang. Pabiro ng lalaki at nginitian ng nag-aatubiling dalaga. Alam ni Steven na nabigla lamang si Isabela sa naging desisyon nito na tila ba hindi pinag-isipan. Steven, ano kasi, nahihiya ko sa kanila. Baka anong isipin ng mga tao sa akin. Pasensya na pero hindi pa ako handa. Nangihingi ng pag-unawa si Isabela. Nauunawaan naman ito ni Steven. Pero tumuloy pa rin sila palabas ng restaurant na sa likod dumaan na walang gaano makakapansin. Nagpasalamat naman si Isabela sa lalaki dahil sa kabutihan nito sa kanya. Let's go. Maipakikilala ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Habang isinasakay siya ni Steven sa kotse nito ay wika ng lalaki. Tumango si Isabela at hindi na umimik pa. Naisip niyang baka magulang ni Steven ang ipapakilala nito sa kanya. Kaya kinabahan siya ngayon pa lamang. Habang nagmamaneho ang lalaki ay sinabi nito sa kanya na simula sa mga oras na yun, itinuring niya itong kasintahan at kumilos na tunay silang may relasyon kapag naipakilala na siya nito sa tinutukoy ng lalaki na anak pala ni Steven. Daddy! Pagpasok pa lamang nila sa malawak na bakuran ng kabahayanan na Steven, narinig niya na ang matinis na boses ng isang malusog na bata. Tila gatas ang puti nitong mamula-mula ang balat. Mahaba at maitim ang bagsak na buhok na isinasayaw ng hangin habang tumatakbo palapit sa kanila. Hindi siya makapaniwalang nakatitig lang sa bata. May anak na si Steven na hindi niya inakala. Daddy, I miss you. Masaya at naiiyak na sambit nito nang matigilan at mapadako sa kanyang gawi ang tingin ng bata. Matagal siyang tinitigan habang siya naman naghanda ng matamis na ngiti. Kung bakit ay bigla itong naiyak at patakbong yumakap sa kanya. Mami! Sigaw nito habang nakayakap na sa kanya. Naguguluhan man sa pagtawag nitong mami sa kanya, sinakyan na lang ang bata matapos siyang kindatan ni Steven matapos mapatingin sa gawin nito. Ramdam ni Isabela sa yakap ng bata ang matinding pananabik nito sa isang ina. Naawa pa nga siya dahil sa maagang pagkawala ng ina nito. Mami, wag mo na po akong iiwan ha, you promise me. Hilam sa luha ang mga mata nito, bahagyang nakangiwi ang cute na mga labi. Okay baby, hindi na kita iiwan. Pinahid niya ang luha nito at niyakap. Matapos umiyak, masaya na itong bumaling sa ama. Thank you daddy! Yumakap din ito sa ama at panay ang pasasalamat dahil complete family na sila. Bumukas ang malaking pinto at bumungad sa kanila ang isang ginang. Natigilan ito pagkakita sa kanya at dagling nawala ang ngiti sa labi. Napalitan ng pagtataka. Mom, meet my girlfriend, si Isabela. Agad siyang ipinakilala ni Steven sa inapala nitong sumalubong sa kanila. Nang marinig nito ang kanyang pangalan ay napangiti itong muli at napatda siya sa gulat nang bigla siyang yakapin. Welcome to my family, Isabela. I am glad to meet you, iha. Minsan pa siyang tinitigan nito na para bang nakita na siya dati bago nakipagbeso. Overwhelmed naman si Isabela sa mainit na pagtanggap sa kanya ng ginang at sa anak ni Steven dahil nagustuhan kaagad siya. Hinila pa siya nito sa loob at narinig niyang nagpahanda kaagad dito ng dinner nila. Mami, let's go to our room. I'll show you something po. Nang ilapag ni Steven ang batang nakilala niya sa pangalang Ali, ay hinila siya paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Naririnig niya ang masaya nitong hagikgik.
Ngayon pa lang, hindi na siya nakakadama ng pagkailang sa pamilya ni Steven dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya. Ipinakita ni Ali sa kanya ang malawak nitong kwarto at nagulat siya sa larawang umagaw ng kanyang atensyon. Hawig na hawig kasi niya ang babaeng naroon mula sa mga mata nito, ilong at labi, maging ang bilugan at maliit na pisngi. Napalingon siya sa gawin ni Steven na nasa pinto ng kwarto ni Ali at nakamasid sa kanilang dalawa. Nagtatanong ang kanyang mga mata kaya tumango ito na para bang alam ang kanyang iniisip. Sa gabing iyon, kasalo niyang kumain ng pamilya ni Steven sa harap ng mesa. Bago umuwi, ay hinintay na muna niyang makatulog si Ali na takot niyang iwanan. Hindi naman siya pwedeng matulog sa bahay ng lalaki. Habang pauwi ay naisa na niyang itanong kay Steven kung nasaan ang tunay na ina ni Ali, subalit nag-aalangan siya. Hihintay na lang niya itong mismong magtapat sa kanya. Ngayon, nauunawaan niya na kung bakit kasal ang hiningi nitong kondisyon sa kanya. Yun ay para kay Ali. Seryoso, Bes? As in, kayo na ni Sir Steven? Tanong ni Maylene at impit na tumili na may kasamang kilig. Nasa cafeteria sila habang nagbe-break time. Tinanong kasi siya nito kung bakit hindi na siya nag-duty kagabi sa restaurant, gayong maaga siyang umalis ng boarding house. Wala na siyang choice kundi sabihin sa kanyang best friend ang buong kwento. At kulang na lang, mangisa ito sa kilig ng malaman ng tungkol sa kanila ni Steven. Ikalma mo, Bes, nakakahiya. Ang daming tao. Saway niya kay Maylene. Nakatingin kasi sa kanila mga taong nasa paligid. Ngayon wala na siyang problema. Dahil nakapagbayad na siya kanina sa admin office, bukod doon, makakapagpadala pa siya ng pera sa kanyang mga magulang. At mamaya paglabas niya ng school, aasikasuhin na nila ang kanilang kasal ni Steven para makalipat na siya ng bahay. Paano namang hindi ako magre-react ng ganito? Ang bilis ng pangyayari. Pero Bes, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Congratulations at best wishes sa inyo ni Sir Steven. Baka kasi hindi na ako makapag-attend sa kasal niyo. At bukas na ang lipad ni Mama pabalik sa Pilipinas. Niyakap pa siya nito sa sobrang saya para sa kanya. Okay lang, Bes, naiintindihan ko naman. Samantala si Steven naman, tinawagan ng kaibigang detective investigator para sa personal background ni Isabela. Labi siyang nababaghan sa pagkakahawig nito ng kanyang asawa. Bukod pa roon ay ang kwintas din nitong halos kapareho ng kay Menchi. Naisip niyang baka si Isabela ay si Sarina, ang nawawalang bunsong anak ng mga Gonzales na siyang nasa pendant din ito. Ayon sa kwento ni Menchi, 3 taon lamang noon si Zarina nang isama ng tiyahin ito sa bakasyon. Ang kaso'y naiwala daw ito ng tiyahin. Pinahanap ni Menchi sa mga pulis ang nawawalang kapatid. Subalit ni isa, walang makapagsabi kung nasaan si Zarina. 3 buwan sumuko na lamang si Menchi hanggang sa nakapanganak ito at binawian ng buhay. Sa ngayon ay nasa tiyahin nito ang kayamanan ng mga Gonzales bukod sa nakuhang mana ng kanyang asawa mula sa ama. Paruot pa rito na lamang ang ginang sa ibang bansa. Nabalitaan niyang ibinenta nito ang rest house sa Tagaytay, maging ang mansyon ng mga Gonzales at bumili ng kondo para sa batang nobyo. Ang tanging hindi lang nito kayang galawin ay ang ipinamana kay Zarina ng ama nitong nasa kabilang buhay na rin. Hawak kasi iyon ni Attorney De Castro. Pero nito lang ay napabalitang nadisgrasya ang abogado at sumakabilang buhay na rin. Na sa palagay niya ay ang may kagagawa ng tiyahin ng asawa. Pero dahil wala naman siyang pruweba at isa pa wala din siyang karapatan sa mga ari-arian ng mga Gonzales, kaya hinayaan na lamang ang tiyahing lustayin ng perang hindi naman dapat para sa babae. At kapag napatunayan niyang si Isabela at Zarina ay iisa, tapos ang maliligayang araw ni Claudia. Matapos maipasa ni Steven kay Detective Anthony ang lahat ng impormasyon tungkol kay Isabela, nakahinga siya ng maluwag. Maghihintay na lamang siya ng ilang linggo para magkaroon ng kasagutan ng kanyang mga katanungan. Hi, nakangiti si Steven nang salubungin ng kasintahan paglabas nito ng school. Hapon iyon at naroon siya para sunduin ang dalaga. Matamis na nakangiti ang babae sa kanya. Pakiramdam ni Steven, sa tuwing makikita si Isabela, muling nabubuhay ang kanyang puso. Hindi niya kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman kapag nasa harapan na ito. Yun bang parang ayaw niya nang mawala si Isabela sa kanyang paningin.
Habang si Isabela naman ay feel na feel ang pagkakaroon ng first boyfriend. Hindi na nga sumabay sa kanya si Mylene dahil tsak nitong susunduin siya ng nobyo. Hi, bati din ni Isabela nang tuluyang makalapit sa lalaki. Kinamusta kaagad siya nito at sinabing hinahanap siya ni Ali at nais siyang makita. Alam ni Isabela kaya siya nagustuhan agad ng bata dahil kahawig siya ng ina nito. Naroon na naman ang kanyang curiosity. Minsan naisip niyang hindi kaya magkapatid sila ng ina ni Ali. Sa pagpasok niya sa buhay ni Steven ay aalamin niya ang tungkol dito. Baka si Steven ang susi para malaman niya ang kanyang nakaraan at mahanap ang kanyang tunay na pamilya. Gabi na nang makauwi sila matapos lakarin ang iilang dokumento para sa kanilang kasal. Ang iba ay ang ina na nito ang nag-asikaso dahil abala din si Steven sa kabi-kabilaang negosyo. Pagdating sa bahay, umiiyak na sumalubong si Ali at sinabing na-miss siya. Napapangiti lang si Steven sa kanilang dalawa habang ipinaliliwanag ni Isabela sa bata na nag-aaral ito. Nakikini-kinita kasi ni Steven ang kanyang mag-ina. Nararamdaman niyang magiging mabuting asawa si Isabela sa kanya at hindi niya pagsisisihang ito ang babaeng pangalawang nais pakasalan. Ilang sandali pa, napahinto na ni Isabela sa pag-iyak ang kanyang anak at magkasama na ang dalawang nagtungo sa kwarto. Steven, iho, alam kong una pa lang, napansin mo na ang malaking pagkakahawig ni Menchie at Isabela. Pero hindi ka ba nagtataka? Puna ng kanyang ina na sinundan pa ng tingin nito si Isabela na kasama ni Ali patungong kwarto. Why mom? Tanong niya nang hubari ng suot na coat. Nandilat ang mga mata nito sa baliwalang reaksyon niya. Sabihin mo nga sa akin ni Steven yung totoo. Minahal mo ba si Isabela? Or pakakasalan mo lang siya dahil kay Menchie? Puno ng curiosity ang tono ng kanyang ina. I really love her, mom. Mahirap ipaliwanag pero sa kanya ko ulit naramdaman yung sigla. Ngiting tugon ni Steven bago nagpaalam sa ina na magbibihis sa kanyang silid. Naiwang nakangiti ang ginang. Thanks God. Finally na-inlove ulit ang anak ko. Naibulong ng ginang. Iniraraos ngayon ang ingranding kasal ni na Isabela at Steven sa isang sikat na resort sa Batangas kasama ang malalapit na kaibigan ng groom. Sa side naman ni Isabela, naroon ang kanyang mga magulang na ipinasundo pa ni Steven sa probinsya upang makadalo sa kasal nila. Naroon din ang kanyang best friend at ang ina nitong isang linggo nang nakabalik galing ibang bansa. Bale, iyon na rin ang huli nilang pagkakasama ng kaibigan dahil sa susunod na araw, kasama na itong uuwi ng ina. Habang isinasagawa ang seremonya ng kasal ni na Isabela at Steven, ay maraming namamangha pagkakita sa napakagandang bride ni Steven, nakasaksi din sa unang pagpapakasal nito noon. Parang na-reincarnate nga raw si Isabela ng yumaong asawa ni Steven na walang alam na magkapatid pala ang dalawa. Maraming kilig na kilig sa kanilang paligid. Ang lahat ng mga staff ng Coastal Cravings Restaurant ay naroon din na hindi makapaniwala sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Gayunman, syempre, masaya ang mga ito sa pagmamahalan ni na Steven at Isabela. Naiiyak si Mylene sa magandang pagkakataong dumating sa buhay ng kanyang kaibigan. Ganon din ang mga magulang ni Isabela. Maluha-luha naman ang mga ito. Kaligayahan nilang makita ang kanilang pinakamamahal na ikinakasal sa lalaking mahal na mahal ni Isabela. Wala na silang mahihiling pa dahil na kay Steven na ang lahat. Ang ina naman ni Steven ay ganun din kasaya sapagkat dumating na ang araw ng kanyang pinakaiintay. Ang ikasal na muli ang anak at maging masaya, hindi lang si Steven kundi pati na rin ang kanyang nag-iisang apo. Matapos i-anunsyo ng pari na sila'y mag-asawa na, kumuro ang sigawan sa kanilang paligid ng isang malakas na kiss! At kasabay ang masigabong palakpakan sa kanilang paligid. Umaalo naman sa saya ang puso ni Steven habang itinataas ang suot na belo ni Isabela. Nginitian niya ito't dinampian ng masuyong halik sa labi. Halik na may kasamang pagmamahal. Kulang na lang, bigkasin niya ang katagang I love you. Pero sa pagkakaalam nito hindi pagmamahal ang rason kung bakit niya pinakasalan si Isabela, kundi para kay Ali. Siguro'y uunti-untiin niya na lang ang asawa hanggang sa ma-in-love ito sa kanya. Hindi naman siya nagmamadali. Gagawin niya ang lahat, mapaibig lamang si Isabela. Samantala si Isabela naman,
tila lumulutang sa alapaap dahil sa matinding kaligayahan sa dagling halik na ipinadama sa kanya ni Steven. Damang-dama niya ang malambot nitong labi. Siguro nga hindi pa alam ni Steven na mahal niya na ito. Sa ilang araw nilang pagkakasama bago ikasal, isang bagay ang narealize niya. Nagpakasal siya kay Steven, hindi dahil sa makukuhang pera mula sa lalaki, kundi mahal niya na ito, maging si Ali. Kulang na nga lang, sambitin niya ang katagang mahal kita. Ngunit may malaking bagay ang pumipigil sa kanya. Hindi pa iyon ang tamang panahon, basta simula sa araw na ito, magiging mabuting asawa siya ni Steven at magiging mabuting ina ni Ali. Matapos ang seremonya, tuloy na silang lahat sa venue na sa kabilang bahagi lang din ng resort. Kinabukasan, 3 lamang silang naiwan sa resort, silang mag-asawa at si Ali. Hindi na nagpapigil ang kanyang mga magulang na maagang magpaalam sa kanyang uuwi. Marahil nahihiya ang mga ito kay Steven or hindi komportable sa ganoong lugar, kaya ipinahatid ng asawa ang kanyang mga magulang. Ang biyanan naman, kahapon pa umuwi kasama ang personal driver. Ang kaibigan niya at ang ina nito, sinamantala ang pagkakataong makapamasyal sa buong lugar. "Mami, gusto ko po doon." Turo ni Ali sa pinakamalalim na parte ng tubig. Hawak-hawak siya sa kamay at pilit hinihila. Nasa gilid sila ng dalampasigan at nagtatampisaw. Nilingon niya ang asawa na nasa cottage. Abala ito sa pakikipag-usap sa cellphone na tila seryoso, kaya hinayaan niya na at pinagbigyan si Ali. "Sir, hawak ko na po ang background files ni Isabela. Saan tayo pwedeng magkita?" Wika ng kausap ni Steven sa kabilang linya. Walang iba kundi si Detective Anthony. "Nasa bakasyon ako. Tatawagan kita pagbalik ko ng Maynila." Tugon naman ni Steven. Nang maibaba ang linya, tinanaw niya ang asawa at anak sa may di kalayuan. Naglalaro ang mga ito't dinig niya ang matamis na tili ng kanyang anak. Hindi mapigilang mapangiti ni Steven habang nakatanaw sa mga ito. Ngayon lang ulit naging ganito kasaya ang anak niya. "Daddy, come here!" Kaway ni Ali pagkakita sa kanya. Kumaway siya pabalik at nilapitan ng kanyang mag-ina. Animo kasing mag-ina ang dalawa. Pagbalik nila sa Maynila, malalaman niya na kung may koneksyon ito sa dati niyang asawa. Nakisali siya sa kulitan ng dalawa, kaya nagmistula silang masayang pamilya. Nakikita niya kay Isabela na sobra ang pagmamahal nito kay Ali, na para bang tunay nitong anak. "Steven, huwag mo sanang mamasamain ha. Anong nangyari sa mami ni Ali?" Seryosong tanong ni Isabela sa asawa. Gabi na iyon at tulog na si Ali sa loob ng hotel sa sarili nitong silid kasama ang yaya. Ngayon lamang sila nakapagsolo ni Steven pagkatapos ng kasal. May gumuhit na kirot sa mga mata ni Steven kaya nagsisi siya kung bakit niya naitanong pa. She didn't survive during Ali's childbirth. Malungkot nitong tugon na tumingin sa kanya. Bahagya siya nitong nilapitan at ginanap ang kanyang palad bago nagpatuloy. Nawala siya ng mga panahong kailangan siya ng anak niya. Alam mo bang halos mabaliw ako sa sobrang sakit? Napatango ito't nanatiling hawak ang kanyang palad. Nakadama siya ng awa hindi lang kay Ali, kundi pati na rin sa asawa. Naluluha siya nang makita ang malungkot nitong aura. "Steven, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Sana pala hindi ko na pinaalala sa iyo. Sorry." Naiiyak niyang usal. Tanggap ko nang wala siya. Hindi ko lang maiwasang malungkot. "Salamat dahil dumating ka sa amin ni Ali." Binitiwan nito ang kanyang mga kamay at lumipat sa magkabilang pisngi ang palad nito. Natitigilan siyang nakatitig sa mga mata nito habang pakiramdam ni Isabela nagiinit ang magkabilang pisngi niyang hawak nito. Init na kumalat sa buo niyang katawan nang yakapin siya ni Steven. Malamig sa gilid ng dagat pero hindi na iyon ramdam pa ni Isabela dahil sa mahigpit na yakap ng asawa. Private resort iyon at exclusive sa kanila na nirentahan ng buong lugar dahil sa ginanap nilang kasal, kaya tanging sila lamang ni Steven sa gilid ng dalampasigan. Marahang umangat ang kanyang mga kamay upang yakapin ng asawa. Hinagod niya ito sa likod upang mabawasan ang bigat at lungkot na nararamdaman ni Steven. "Salamat, Isabela." Kumawala si Steven sa asawa dahil baka siya'y makalimot. Naroon kasi ang pagnanais na halikan nito pero hindi pa malinaw sa kanila ang lahat. Bukod pa dun, nag-aaral pa ito. Nais na muna niyang makatapos si Isabela sa pag-aaral
at magawa nito ang nais. Inaya niya nang pumasok sa kanilang silidang asawa at ginawang dahilan si Ali. Tumayo kaagad dito at naglakad na sila patungong hotel kung saan sila nag-check-in. Sa pagtulog naman, mas pinili ni Steven na sa sopa matulog kaysa tumabi kay Isabela. Masyado itong mapang-akit sa gabing yun, suot ang manipis na pantulog. Steven, hindi mo na kailangan humiwalay ng higaan sa akin. Mag-asawa na tayo. Pukaw niya sa asawa nang makita itong humiga sa mahabang sofa. Tumingin ito sa gawin niya. Isabela, you've almost perfect tonight. I'm sure hindi ko kayang magpigil. Paos ang boses nitong umiwas din ng tingin sa asawa. Bakit kailangan mo magpigil, Steven? Pwede mo namang gawin. Napapalunok si Isabela sa kanyang sinabi. Saan ba kasi nanggaling ang lakas ng loob niyang kausapin ng ganun ng lalaki? Napaangat tuloy ito ng paningin, direkta sa kanya na parang hindi makapaniwala. Kinabahan siya nang humakbang ito palapit sa kanya. Are you sure, Isabela? Tanong ni Steven. Agad siyang tinabihan at kinabig sa bewang. Napadikit siya sa matigas na katawan ni Steven, kasabay ang munting kaba sa kanyang dibdib. Kaba na may halong excitement. Seryoso ko, Steven. Iyong-iyo na ako. Nagawa pa niyang sabihin. Sa pagkakataong iyon, hindi na nga napigilan ni Steven ang sarili at pinagdikit ang mga labi nilang mag-asawa. Naging sunod-sunuran siya sa tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya, mas lalo pang lumalim ang pagmamahal niya sa babae. Namamangha naman si Isabela sa dapat niyang i-response na halik sa asawa. Ang lakas ng kanyang loob, gayong hindi naman pala siya marunong humalik. Segundo pa lang ang lumipas, naghahabol na siya ng hininga sa malalim at matamis na halik ni Steven na tila tumutupok sa katinoan niya. Ganito pala ang pakiramdam ng hinahalikan, para siyang inilulubog sa kumunoy. Habang si Steven naman, hindi na maawat ang sarili ng matikman ang nakakabaliw na tamis na labi ng asawa. Ani mong may sariling isip ang kanyang mga palad. Napaigtad sa gulat si Isabela bilang reaksyon sa ginawa niya. Bahagyang nakaawang ang mapupulang labit na katitig sa kanya ang inosente nitong mga mata. Tinanguan niya ang asawa, tsaka masuyong nginitian bago marahang kinakalas ang kanyang sagabal. Ilang beses napalunok si Isabela. Are you sure? You ready for this, Isabela? Masuyong tanong ni Steven sa asawa. Kapag sinabi nitong hindi, okay lang din sa kanya. Subalit tumango ang babae bilang tugon. Ngumiti siya, tsaka muli itong tinabihan, inangkin ang labi ng asawa. At nang gabing yun ay pinagsaluhan nila ang init ng kanilang pagmamahalan. Pagkalipas ng 3 araw, pabalik na sila sa Maynila. Nag-enjoy naman silang mag-asawa sa kanilang honeymoon sa resort at maging si Ali, masayang masaya rin. Pagdating sa Maynila, tumuloy na kaagad siya sa mansyon dahil bago pa man sila ikasal ni Steven na ipalipat na kaagad nito ang kanyang mga gamit. Kamusta ang honeymoon, iha? Nag-enjoy ka ba? Salubong sa kanya ng biyanan matapos halikan at unang kamustahin si Ali. Yes ma'am, nag-enjoy po. Hindi niya maiwasang mapangiti. Eto man ay abot tenga ang mapanood yung ngiti sa kanila ni Steven. Magpahinga muna kayo sa silid at magpapahanda ko ng makakain at mukhang pagod kayo. Tama ito, pagod siya sa biyahe. Maging si Ali na wala sa mood magsalita. Yumakap at humalik nga lang ito sa abuela at tumuloy na kaagad sa kwarto. Aalis ka? Takang tanong ni Isabela pagkakita sa asawang nagbihis ulit ng panglakad. Yes, Isabela, pero saglit lang ako. Don't worry. Bago mo ko mamihis, nakabalik na ako sa bahay. Kinindatan siya nito at panakaw na hinalikan sa labi niya bago lumabas ng kwarto. Naiwan siyang nakangiti at kinilig sa asawa. Napapahawak pa siya sa kanyang lips. Saan naman kaya ito pupunta? Ikadarating lang naman nila. Tanong iyon sa kanyang isipan na nagkibit-balikat na lamang. Si Steven naman ay patungo ngayon sa meeting place nila ni Anthony. Tinawagan niya na ang lalaki upang makipagkita. Gusto niyang malaman ang tunay na pagkatao ni Isabela. Hindi na siya makapaghintay pa. Confirm nga ang hinala ni Steven na si Isabela at Sarina ay iisa. Dala niya pa uwi ang files na magpapatunay na isang Gonzales ang kanyang asawa. Kapatid ito ni Menchi. Kaya pala unang pagkakataong nakita ang dalagay, iba na ang naging damdamin niya para dito.
Natagpuan na lamang ang sarili sa harapan ng puntod ni Menchie at sinasabi ang tungkol sa kapatid nito. Alam niyang isa iyon sa nais ng babae na makita ang bunsong kapatid na sana kahit papaano sa kabilang buhay. Maging masaya ito ngayong natagpuan niya na si Sarina. Oo inay, kadarating lang namin. Wika ni Isabela sa ina na nasa kabilang linya. Tumatawag siya sa mga ito para kamustahin. Walang gaanong signal sa resort kaya hindi niya nakausap ang mga magulang ng ilang araw at namimiss niya na ito. Bukas balik school na naman siya at magiging abala ng muli. Mabuti naman kung ganun anak. Masayang tugon nito. Si Itay ho nasaan? Pag-uusisa niya at nais ding makausap ang ama. Bumuntong hininga muna ito. Alam mo namang matigas ang ulo ng ama mo Isabela. Naging okay lang ng kaunti ang katawan ay hayon, bumalik na naman sa palayan. Hindi daw siya masaya sa bahay na nakahilata lang maghapon. Nag-alala naman siya para sa ama at baka kung mapano na naman, pero wala siyang magawa. Okay inay, basta wag muna siyang masyadong magpapagod. Alam mo namang galing siya sa karamdaman. Basta tuloy-tuloy lang ang vitamins niya at gamot. Pagpapaalala niya sa ina. Salamat anak, nahihiya na ako sa inyo ni Steven. Halos siya lahat ang gumagastos para sa amin. Napakabuti ng asawa mo anak. Madamdaming wika ni inay. Napangiti naman siya nang mabanggit nito ang kanyang asawa. Kay Steven, wala na siyang hahanapin. Ilang sandali pa silang nag-usap ng kanyang ina bago sila nagpaalam sa isa't isa. At dahil sa pagod, hindi na malaya ni Isabela na nakaidlip ito. Nagising siyang may 2 paris na mga matang nakatunghay sa kanya. Napangiti ito pagkakitang dumilat siya. Pasensya ka na nakaidlip ako. Kanina ka pa ba? Tanong niya at umupo sa ibabaw ng kama. Isabela, you have something that you should know. Mahina ang boses ni Steven na tila may nais ipahiwatig. Kinabahan siya nang hawakan nito ang isa niyang kamay at siya'y pinakatitigan. Tungkol saan ni Steven? Nagtataka din siyang nakatitig din sa asawa. Pakiramdam ni Isabela, may kinalaman iyon sa kanyang nakaraan. Ikaw si Zarina Gonzalez, ang kapatid ng yumao kong asawa. Ang ina ni Ali. Paliwanag ni Steven at may inabot sa kanyang files. Nagugulumihina naman si Isabela na binasa ang mga nakasulat doon. Impormasyon iyon tungkol sa kanya, tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ang matagal niya nang gustong malaman kung saan nga ba siya nagmula. Natutop niya ang kanyang bibig sa hindi inakalang malalaman ng kanyang nakaraan. Kapatid siya ng yumaong asawa ni Steven. Kapatid siya ni Menchie, ang ina ni Ali. Isa-isang naghabula ng kanyang mga luha hanggang sa napahagulgol ng iyak si Isabela sa kalungkutan na hindi man lang sila nagkita ng kanyang ate. Iyakap naman kaagad siya ni Steven para siya'y aluin, pero mas lalo lamang siyang napahagulgol. Huli na ang lahat sa pagbabalik niya. Hindi na sila nagkita ng kanyang ate. Steven, ang tunay ko mga magulang, nasaan sila? Gusto ko silang makita at makausap ngayon din. Umiiyak na wika ni Isabela habang nakayakap sa asawa. Subalit iling ang naging tugon nito. Biglang naglaho ang pag-asa niyang pati ang magulang ay masilayan. Anong ibig mong sabihin ni Steven? Nangangatog ang kanyang boses. Isabela, your parents were tragically accident while returning back here in Manila. At naiwan kayong dalawa ni Menchie sa pangangalaga sa tita Claudia mo. Malungkot na saad ni Steven na lalo niyang ikinahagulgol. Umaasa pa naman siyang makikita ang mga magulang, subalit wala na rin pala ang mga ito. Halos maubos ang luha niya sa pag-iyak habang patuloy siyang inaalo ni Steven. Nag-iisa na lang pala ako, Steven. Wala na akong pamilya. Lahat sila iniwan na ako. Buong lungkot na sambit ni Isabela. Napakasakit ang kanyang mga natuklasan. Hindi ka nag-iisa, Isabela. Nandito ako. Kami ni Ali, sina Itay Garrett, Inay Lorna, si Mami. Kami ang family mo. Please, huwag ka nang umiyak. I love you so much, my wife. Marahil sa matinding pag-aalala ni Steven sa asawa, nasabi niya iyon. Kailangan niyang ipadama kay Isabela ngayon na nasa tabi siya nito at mahal niya ito. Alam niyang ito lamang ang tanging makakapagpagaan ng loob ngayon ng kanyang asawa. Sandali itong natigilan sa narinig. Pero nanatiling nakayakap sa kanya. Patuloy ang pagpatak ng mga luha. Nababasa niya ang matinding kalungkutan sa mga mata nito. Hindi na nakatiis si Steven
na hinalikan ng labi ng asawa. Napasigok ito at ang hikbi nauwi sa ungol. Kinabukasan paglabas nito ng school, dinala niya sa puntod ng mga magulang nito at kapatid ng magkakatabi lamang na nakahimlay. Hinayaan lamang ito ni Steven na umiyak habang hawak ang palad ng asawa. Hindi madali para kay Isabela na tanggapin ang katotohanan iyon dahil umaasa siyang may babalikan siyang pamilya. Pero paunti-unti niyang tinanggap sa kanyang puso ang lahat ng nangyari. Wala namang nagbago kahit nalaman pa niyang tunay na siya. Tuluyan niyang kalilimutan ng pangalang Zarina at mananatili siyang si Isabela. Subalit haharapin niya ang kanyang tita Claudia na siyang may kagagawan kung bakit nagkahiwalay sila ng kapatid niya. "Madam Claudia, may bisita ho kayo." Wika ng katulong na tumawag kay Claudia sa kwarto nito. Napaangat naman ang kilay ng ginang at nahinto sa ginagawang pagsuklay ng buhok. "Sino?" tanong niya dahil wala siyang inaasahang bisita. Kasama niya ang kanyang one and only lover boy na si Zach. Ito lang naman ang rason kung bakit siya umuwi ng Pinas. Actually, kababalik niya lang kahapon. "Isabela daw po, ma'am." Tugon ng katulong. Napakunot ang noo niya. Wala naman siyang kilalang Isabela. "Okay, lalabas na ako." Wika na lamang ni Claudia. Tumango ang katulong at tumalikod. "Sino yun, sweetheart?" Takang tanong ng kanyang boyfriend na kagagaling lamang ng banyo. "Isa siguro sa mga long lost friend ko. Excuse me muna, kakausapin ko lang." Tumayo na si Claudia sa harapan ng salamin. Masuyo namang yumakap si Zach. "Dalaan mo, sweetheart, ha? May lakad pa tayo. Yung usapan nating sports car na bibilihin mo para sa akin. Ayokong nahuhuli sa uso." Saad ni Zach na hinalik-halikan ng ginang. Tumitili naman ang ginang nang maramdaman ang kiliti sa maliit na balbas ng lalaki. "Oo na, ikaw talaga. Basta, paliligayahin mo muna ako, okay?" Ngumisi ang lalaki sabay kindat. "No problem, sweetheart." Tsaka pa lamang lumabas sa kwarto ang ginang na nakangiti pa. Si Isabel at Steven na nag-aantay sa sala ay nanatiling nakatayo at inaabangan ng paglabas sa kwarto ang babaeng kanilang pakay. Buwan din ang inintay ni Isabela na makaharap ang tiyahin dahil nasa ibang bansa ito. Gusto niyang maipakulong ang tiyahin sa pagkamkam nito ng kayamanan ng kanyang mga magulang na hindi naman para sa babae. Ginawa nitong iligaw siya para masolo ang kayamanang para sana sa kanya. Magugulat marahil ito kapag nakita siyang buhay. Maya-maya ay may papalapit na sa kanila mga yabag. Walang iba kundi ang kanyang tiyahin. Pagkakita rito ay nag-flash sa kanyang isipan ng isang alaala. "Tita, saan po tayo pupunta?" tanong niya habang hawak-hawak nito sa kamay. "Maglalaro tayo ng hide and seek, Sarina. Magbibilang ako ng 10 at magtatago ka, okay? Tumakbo ka ng malayong-malayo para hindi kita makita. Okay ba yon?" Nakangiti pa ito sa kanya. Mango naman siyang walang kamuwang-muwang at nagtago. Subalit sumapit na ang ilang oras ay hindi siya nito hinanap hanggang sa nahintakutan na siya at nag-iiyak ng malakas habang tinatawag ang tiyahin. Nagpalakad-lakad siya hanggang sa napagod at namao sa kakasigaw. Noon ay may 2 mag-asawang lumapit sa kanya at nagmagandang loob. Ang isang gunitang iyon na biglang sumagi sa isipan ni Isabela ay nagdulot sa kanya ng pagkamuhi. Paano kung walang may nagmagandang loob sa kanya? Maaaring nilapas siya ng mabangis na hayop sa kagubatan. Sinadya siya nitong iwan. Napakasama ng babae. Hindi niya ito mapapatawad. "Steven, iho?" Plastic ang ngiti nito pagkakita kay Steven na agad nakilala. Natigilan pa't napatitig sa kanyang muka. Hindi na nito kailangan magtanong. Nahahawig siya sa kapatid at nananalaytay sa ugat niya ang dugong Gonzales. "Tita Claudia!" Sambit niya. Napamulagat ito. Napatitig ng matagal sa kanya habang nanlalaki ang mga mata. "Sarina? Buhay ka?" Nagkakandautal ito. "Yes po, tita. Buhay na buhay. At naalala ko ng lahat ng ginawa mo sa akin. Iniwan mo ako sa kagubatan. Kinamkam mo ang kayamanan ng mga Gonzales. At nilustay mo ng walang kabuluhan. Pagbabayarin kita. Ipakukulong kita." Madiing wika ni Isabela. Nagbabagang titig nito sa tiyahin habang si Steven hawak siya sa kanyang mga kamay. "No, hindi totoo yan." Bigla itong nag-hysterical. "Hindi ako papayag na buhay ka, Zarina. Ginawa ko lahat para mawala ang magulang mo. Ikaw at ang kapatid mo. Lahat kayo."
Kung nakaligtas ka man sa pag-iwan ko sa iyo sa kagubatan, sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayong araw. Hindi ako papayag na bawiin mo sa akin ang lahat ng kayamanan na pinaghirapan ni Papa. Hindi! Malakas nitong sigaw na halos yumanig sa kabahayan. Sa binitiwan nitong salita ay naalarma si Steven. Pinatay mo ang asawa ko? Gulantang na tanong ni Steven. Oo, pati ang magulang mo, Sarina. At total alam nyo ng dalawa, hindi ko na rin kayo bubuhayin. Nababaliw nitong sigaw at humagalpak ng tawa. Kriminal ka. Ang sama mo, tita. Napakasama mo. Paano mo nagawa sa amin to? Umiiyak na sigaw ni Isabela. Ngayon niya lubusang napatunayan kung gaano ito kasama. Dahil napakamakasarili ng ama mo. Sigaw ni Claudia. Wala pa rin kayong karapatang kitilin ng buhay naming lahat. Nang dahil lang sa pera. Pamilya mo kami, tita. Paano nyo nagawa to? Nakipagsigawan si Isabela habang si Steven pasimpleng tumawag ng mga pulis. Inirecord niya rin sa kanyang cellphone ang pinagsasasabi ng babae upang magkaroon sila ng ebidensya. Ang katulong ay nabulabog na rin at naguluhan sa loob ng bahay. Nang marinig na kriminal ang amo ay natakot at nag-impake. Aalis siya at maghahanap ng ibang mapapasukan. Maging si Zack ay narinig ang sigawan sa labas, kaya sumilip ito sa pinto kung saan kita ng lalaki ang pakikipagtalo ni Claudia sa dalawang bisita. Dinig niya ang lihim ng kasamaan ng babae at sa takot na madamay sa krimeng ginawa nito ay madaling kumuha ng damit at pera sa drawer. Sa bintana dumaan ng lalaki patungong garahe. Sakay ng motor na umalis at wala nang balak pang balikan ng babae. Hindi niya na ito kailangan ngayon. Tingin mo ba, matatakasan mo sa batas ang ginawa mo sa mga magulang ko, sa akin at sa kapatid ko? Mabubulok ka sa bilangguan, Tita Claudia. Sigaw ni Isabela. Tumawa ang babaeng tila nababaliw. Pera ang katapat ng lahat, Sarina, at hindi ako natatakot. Tingin mo isa akong duwag? Mag-isa kong isinagawa ang plano kaya hindi ako natatakot sa'yo, sa inyong dalawa. Tumalikod ito't nagtungo sa kwarto upang kumuha ng baril. Wawakasan niya na ang buhay ng dalawa. Binulabog nito ang tahimik at masaya niyang mundo. Pagsisisihan ni Sarina na nakaligtas pa ito sa mababangis na hayop sa kagubatan. Pagpasok sa kwarto, hinagilap niya ang kanyang baril sa drawer. Ngunit naagaw ng kanyang atensyon ang nakabukas na closet, bawas sa mga damit ni Zack at hindi man lang naisara sa pagmamadali nito. Bukas din ang kanyang bag na nasa drawer at nawawala ang lahat ng pera sa loob. Madali siyang dumungaw sa bintana at nakita niya ang bakas ng sapatos ni Zack. Umalis ang lalaki. Wala na ang motor nito sa garahe. Sa matinding galit ni Claudia ay nagpakawala ito ng isang putok kasabay ng nagwawalang sigaw. Parang masisiraan ng bait si Claudia sa mga sandaling yun. Maaaring narinig ni Zack ang mga sinabi niya kanina sa sala. Anong gagawin niya? Hindi siya pwedeng iwan ni Zack. Wala na siyang iba pang kaligayahan kundi ito lamang. Dali-dali siyang lumabas upang puntahan sina Steven at Sarina. Pero nagulat siya nang bumungad ang 3 pulis sa kanyang harapan. Nakatutok sa kanya ang mga baril nito. Nanginginig ang kanyang katawan sa matinding galit habang pinopusasan ng 2 pulis. Ang isa naman ay kinukuha sa kanyang mga kamay ang hawak na baril. Sa labas ay naroon si Steven at Zarina na nakamasid sa kanya. Hindi ako pwedeng makulong. Magbabayad kayo sa akin, Zarina. Papatayin ko kayong lahat. Sigaw ng babaeng galit na galit. Kahit kumuha pa ng pinakamagaling na abogado ang tiyahin para idepensa ang sarili, nanalo pa rin sa kaso si Isabela. Sa tulong na rin ni Steven na nagsampa rin ng demanda para sa asawa. Halos mabaliw-baliw ang kanyang tiyahin nang tuluyan itong hatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo dahil sa salang pagpatay. Sa korte ay inamin nito ang krimen at humingi pa nga ng tawad sa kanya, pero hindi ganun kadaling magpatawad para kay Isabela. Mas gusto niyang pagbayaran nito ang ginawa sa kanyang pamilya. Mom, Dad, Ate, nabigyan ko na po ng katarungan ng pagkawala niyo. Alam ko po na masaya na kayo ngayon kung nasan man kayo. Sayang, at hindi na tayo magkakasama. Ganun man, mananatili kayo sa puso ko. Bulong ni Isabela na umiiyak habang nagsisindi ng kandila at nag-aalay ng bulaklak sa mga mahal niya sa buhay. Ate, pangako,
Aalagaan at pakamamahalin ko ang pamilyang naiwan mo. Mamahalin ko sila tulad ng pagmamahal mo sa kanila. Kausap niya na binalingan ng magandang larawan ng kapatid niya. Pigil ang luhat, kinakalma ang sarili. Ayaw niyang maging malungkot. Gusto niyang makita ng pamilya na kaya niyang tanggapin ang nangyari kahit na napakasakit. Kalaunan ay naramdaman niya ang palad ni Steven na lumapat sa kanyang likuran. Kasama niya ang asawa sa pagdalaw niya rito. 3 buwan nang nakalipas simula nang tuluyang makulong ang tiyahin. Nilingon niya ito at ngumiti. Sa harapan ng puntod ng ate niya at mga magulang, nangako si Steven na pakakamahalin siya at aalagaan. Ramdam niya ang sensiridad ni Steven sa bawat kataga nito. Hindi man sabihin ng asawa kung gaano siya nito kamahal, nararamdaman niya naman iyon. Wala itong pagkukulang sa kanya dahil ibinibigay ng kanyang asawa ang lahat ng pagmamahal na kanyang kailangan. Let's go, love. Baka abutan tayo ng ulan. Inakbayan na siya nito dahil nagdidilim ang paligid. Umiihip pa ang malamig na hangin na tila yumayakap sa kanya. Pakiramdam ni Isabela ay naroon sa paligid niya ang kanyang mga mahal sa buhay na naririnig ang mga sinasabi niya at nakikisimpatya sa kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, pumatak na nga ang ilang butil ng ulan. Hinubad ni Steven ang suot nitong polo at itinakip sa kanyang ulo. Bumilis din ang paghakbang ng asawa na iginigiya siya patungo sa nakaparada nitong kotse. Mabilis nitong binuksan ang pinto ng sasakyan at inalalayan siyang sumakay. Habang pinupunasan ng kanyang ulo na bahagya lang namang nabasa ng ulan, hindi niya maiwasang mapatitig sa gwapong mukha ni Steven. Sobrang na-appreciate niya lang ang kabaitan nito. Walang araw na hindi siya dinadamayan ng kanyang asawa, simula noong una. Sa matagal niyang pagtitig sa asawa, ay natigilan ito. Tila nabasa ang nakarehistro sa mga mata niya. I love you, Zarina. Masuyong saad nito at nginitian siya. Napanguso si Isabela. Hindi nagustuhan ng bagong pangalan na binanggit nito. Mas sanay siyang tinatawag nitong Isabela. Pakiramdam niya kasi iba ang katauhan ni Zarina. Mayaman at sopistikada. Habang si Isabela, simple at mapagmahal. Bagaman naibalik na sa kanya ang lahat ng kayamanan ng mga Gonzales, mananatiling siya pa rin si Isabela na napamahal na sa kanya. Sa reaksyon niya ay natawa si Steven. Naisip ng lalaki na hindi nga pala sanay si Isabela na tinatawag itong Zarina. Okay, I'm sorry. I'll say it again. I love you, Mrs. Isabela Arellano. Pag-uulit ni Steven, dagling na punit ang mga labi niya ng isang matamis na ngiti. I love you too, Steven. Sa unang pagkakataon ay pag-aamin ni Isabela sa kanyang nararamdaman. Pero kahit hindi man niya sabihin yun kay Steven, madalas niyang pinaparamdam mula sa pag-aalaga niya rito. Ipinagluluto ang lalaki ng paborito nitong ulam na talaga namang itinanong niya pa sa kanyang biyenan. Pinaghahanda ng damit na pagbibihisan. At higit sa lahat, inaalagaan ang itinuring niya ng anak nilang dalawa na si Ali. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Matapos magpalitan ng sweet message, tsaka pa sila umuwing dalawa, lalo't lumalakas na ang buhos ng ulan. Dahil sa kagustuhang makasama ni Isabela ang kanyang kinagistang magulang, ipinasundo niya ito. Gusto niyang maibigay ang lahat sa mga ito, bagay na hindi niya kayang ibigay noon dahil walang-wala silang pera. Ngayong nasa kanya na ang kayamanan ng mga Gonzales, ay makakabawi na siya sa sakripisyo ng mga ito sa kanya. Anak, napakalaki namang bahay na ito. Habang inililibot ng kanyang ina ang paningin sa malawak na bakuran ay parang maiiyak ito. 2 katulong ang sumalubong agad sa kanila at kinuha ang dalang gamit ng 2 matanda. Inay, Itay, binili ko po yung bahay na ito para sa inyong 2. Pwede na po kayo maghabulan dito ni Itay sa loob. Naku anak, sanay kami ng ama mo sa palayan. Ngayon pa lang namimiss na namin ang luma naming bahay. Ngumiti si Isabela dahil tsak niyang magugulat ito kapag nakita ng 2 ang bahay dahil balak niyang iparenovate iyon upang maging bahay bakasyonan nila. Halina kayo sa loob para makapagpahinga. Nagpatiuna siya sa loob ng bahay. Bungalow lamang iyon at may 4 na kwarto. Isa sa kanyang ina at ama. Isa sa kanilang mag-asawa para pwede sila ditong magpalipas ng gabi kapag gusto nila. Isang guest room at isa para sa 2 maid. Ang lahat ng mga bagay na naibibigay niya ngayon sa kinilalang magulang ay isang bahagi ng pagtanaw niya ng utang na loob sa mga ito. Mahal niya ang kanyang ama at ina
na nag-aruga sa kanya mula nang natagpuan siya. Ito na ngayon ang kanyang tunay na pamilya. Pagdating naman kay Ali, wala siyang naging problema sa bata. Napakabait nito. Excited na sa paparating nitong kapatid na sa kanyang sinapupunan ngayon. 4 na buwan na siyang buntis at ang lahat ay excited sa paparating nilang baby ni Steven. Nang araw na iyon, habang naliligo upang pumasok sa school, bigla siyang napatili ng malakas pagkakitang may dugong umaagos sa kanyang binti. Nagulat naman si Steven na napatakbo sa loob ng banyo pagkarinig sa malakas na sigaw ni Isabela. "Steven, ang baby natin! Ang baby natin!" Iyak ni Isabela. "Steven, Isabela, anong nangyari?" Buhat-buhat na siya ni Steven patungong kotse at natataranta naman ang kanyang biyenan habang nakasunod sa kanila. "She's bleeding, ma'am." Tumatakbong sagot ni Steven. "Ano? Oh Diyos ko, ang apo ko! Steven, ang apo ko!" Maging ang ginang ay nag-aalala na rin at sumama na sa hospital habang si Isabela walang patid ang pag-iyak. Maaring stress si Isabela sa pinagsabay na pag-aaral at paglilihi, kaya napag-usapan ng mag-asawa na tsaka na lang ituloy ang pag-aaral pagkatapos nitong manganak. Isa na rin sa naging payo ng doktor na kailangan ni Isabela ng pahinga. Hindi ata nakabuti sa babae ang pagpupuyat sa dami ng gawain sa school, kaya pumayag siya sa desisyon ng asawa para na rin sa anak nila. "Mommy, how's the baby po?" Hinahaplos ni Ali ang kanyang malaking tiyan at hinahalik-halikan. "Okay si baby, nak." Tugon niya na hinahaplos ang mahabang buhok ni Ali. 2 buwan na lamang nun at manganganak na siya. Simula nang duguin, ipinagpasalamat niyang hindi na iyon na ulit. Kasama na rin ang kanyang pag-iingat at healthy na pagkain. Dahil nag-stop siya sa pag-aaral, naiwasan na rin niya ang pagpupuyat. Palagi ding nandyan ang kanyang biyenan na madalas ay pinapaalalahanan siya. Magkasundo ito at ang kanyang ina na madalas din siyang dalawin sa bahay. "Mami, naririnig niya po ba ako?" Masayang tanong na muli ni Ali. Umiti siya at tumango. Maya-maya ay kinakausap na nito ang kapatid sa loob ng kanyang tiyan. "Yun na nga ang sinasabi ko sa kanya, Balai. Mabuti na lang din at pinakinggan ako ni Steven." "Hay, laking pasasalamat ko't okay na ang apo natin. Ipinagdasal ko talaga, Balai, na walang masamang mangyari sa kauna-unahan kong apo." Sa di kalayuan, naririnig ni Isabela ang pag-uusap ng kanyang ina at ng kanyang biyenan. Magkasundo ito sa lahat ng bagay. Madalas ay magkasama ang dalawang pumunta sa salon. Magkasamang mag-shopping na hindi naman kinahiligan ng kanyang ina. Pero sa katagalan, nasanay na rin sa kanyang biyenan na tanging dito na lang inaaliw ang sarili dahil hindi na ito nag-asawa pang muli. Lihim lamang siyang napapangiti sa dalawa. Nasanay na lang din ang kanyang ama at ina sa bagong lugar na ginagalawan ng mga ito. Ang ama naman ay nakahiligan nitong mag-gardening upang hindi maburyo, kaya nagulat siya na marami itong harvest na gulay dahil ginawa nitong farm ang malawak na bakuran. Marami itong mga tanim na iba't ibang klaseng gulay at hinayaan na lang din niya. Dahil iyon ang pampalipas ng oras ng kanyang ama. Alam niya kasing hinahanap-hanap ng katawan nito ang trabaho sa bukid noong ito'y kabataan. Nang sumapit ang kanyang panganganak ay madaling araw iyon. Mahimbing ang tulog niya nang maramdamang tila madudumi siya. Marahang bumangon si Isabela. Malakas naman ang pakiramdam ni Steven at agad bumangon upang alalayan siya kahit na halatang inaantok ito. Simula nang duguin siya, naging maingat na itong lalo sa kanya. At syempre, nag-iingat din siya. "Steven, kaya ko na. Huwag mong sabihin pati sa loob ng banyo sasamahan mo pa ako." "Why not? Don't you remember, ako ang nagpaligo sa'yo kahapon pero wala akong ginawa." Nakatingin lang. Pilyo itong tumawa. Napahagik-gik siya. Naalala niya sa tuwing pinaliliguan nito kung paano magpigil sa sarili ang asawa. Ang sabi pa nito na siya na yata ang pinaka-sexing buntis na nakilala nito. Tugon niya naman, kahit anong bolang gawin ni Steven, hindi ito makakaisa sa kanya dahil kabuanan na niya. Basta dyan ka lang sa labas." Isinara na ni Isabela ang pinto ng banyo, pero pagkasara nun, napahiyaw siya sa sakit ng tiyan kaya nabulabog si Steven sa labas na agad binuksan ang pintuan. "Isabela?" Namimilipit na noon sa sakit ng tiyan si Isabela habang hawak ang malaking tiyan. "Steven, manganganak na yata ako." Ramdam ni Isabela ang pag-agos ng mainit na likido mula sa kanyang puwerta.
kasabay ang mas matinding kirot, kaya napahiyaw na naman ng babae. Madaling binalot ng kumot ni Steven ang asawa at binaliwala na ang likidong umaagos mula sa puwerta nito. Nakadama siya ng takot sa mga sandaling yun at tila nanumbalik ang alaala noon sa ina ni Ali. Madali niyang itinawag sa hospital ang pagdadalhan sa asawa. Kasama niya ang ina ng isinugod sa hospital si Isabela. Naagad tinawagan nito ang ina ni Isabela upang ibalita na manganganak na si Isabela. Sa hospital ay inasikaso agad ng doktor ang kanyang asawa, habang si Steven hindi mapalagay sa loob ng delivery room. Naroon ang kanyang ina na tulad niya ay nag-aalala din. Minsan na siyang nawalan ng asawa dahil sa panganganak, kaya hindi niya magawang kumalma hanggat hindi niya nasisigurong ligtas ang asawa. Hindi nagtagal, tinungo niya ang chapel upang mag-alay ng panalangin para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Wala sanang mangyaring masama kay Isabela at sa anak niya. Hindi niya kaya, hindi niya matatanggap kapag naulit pa ang nangyari. Hindi niya na halos na malayan kung ilang oras siyang nakaluhod nang maramdaman ng ina sa kanyang likuran. "Anak, ligtas si Isabela at ang anak mo. Congratulations!" Wika ng kanyang ina. Sa saya ay nayakap niya ito at madaling tinakbo ang kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Kasunod ang kanyang mami. Nasa private room na si Isabela. Naroon na rin ang ina nitong kasama ang kanyang asawa. Madali niyang niyakap si Isabela at bumulong dito. "Thanks wife, ligtas kayo ni Bibi. I love you so much." Ramdam ni Isabela kanina pa ang pag-aalala ni Steven. Alam niyang naalala nito ang sinapit ng kanyang ate. Kaya naman pinaglabanan niya ang sakit at hirap sa panganganak para sa kanyang mag-ama. Hindi niya na rin nais iwan ang mga ito. "Steven, okay ako. Masakit lang ang tahi. Huwag ka na mag-alala." Mahinang wika ni Isabela dahil nga nangihina pa siya. Maraming lakas ang nawala sa kanya kanina habang iniluluwal niya ang anak niya. Muli itong nagpasalamat sa kanya. Nginitian siya at kinintala ng halik sa labi. Baby boy ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan ni Steven at iyon din ang naging wish ni Ali. Ito ang nagbigay ng pangalan sa kapatid at sobrang excited nito ay nais ng kargahin ng kapatid. Ang kanyang biyenan at ina ay masayang masaya din sa panibagong apo. Pinagsalit-salita ng maglola ang pagkarga sa baby, kaya naman inggit na inggit si Ali. "Mami, ang cute niya, kamukhang kamukha ko." Masayang masaya pang wika nito. Pigil ang sariling hawakan ng anak na ngayon ay karga ng kanyang biyenang babae. Nakatunghay si Ali at pamaya-maya ninanakawan ng halik sa pisngi ang kapatid. Wala namang pakailam sa ingay ng paligid ang mahimbing na pagkakatulog ng kanilang sanggol. 2 araw pa lang iyon, simula nang i-discharge siya sa hospital. Hindi ito pumasok sa trabaho para bantayan siya, kahit na naroon pa ang kanyang ina at biyenan kasama ang kanyang ama. Pasilip-silip lamang ito sa restaurant at sa iba pang negosyo dahil may namamahala naman dito na pinagkakatiwalaan ni Steven. Hands-on ito pagdating sa baby nila, na madalas si Steven ang nagpapalit ng diaper, nagpapadede at sabay pang natutulog ang dalawa. Sa pagdating ng kanilang anak ni Steven ay nadagdagan ng saya ang buong bahay. Ganito pala kapag may baby sa loob ng tahanan, ang lahat ay masaya. Si Ali, ang magulang niya at biyenan, higit sa lahat silang mag-asawa. Tipong wala na silang mahihiling pa.